Chapter 1. Ang huling harana? Lilac Gray, kinumpirma ang breakup sa film composer and hitmaker Pablo P.Z. Ziegler. Madami pa ring nagulat sa kumpirmasyon ng pop star kahit noong nakaraang taon pa may bulong-bulungan ng hiwalayan ng dalawa. 2 taon makalipas ang engagement ng mga ito. Nananatiling walang pahayag si PZ sa balita. Huy, anong tinitignan mo dyan? Ha? Napaangat si Lupita ng tingin sa kaibigang si Carol. Nasa pansitan sila. May kakatagpuin daw ang kakilala nitong meron daw magandang pagkakakita ang alok. Game siya sa mga ganun. Inirapan siya ng babae. Kanina pa ako kwento ng kwento dito eh. Ano ba yan? May nakita lang ako sa Facebook na balita. Sabi niya. Nagsisi kung bakit naklik pa niya ang pinadalang link ni Freshness sa chat. Intrigera talaga ang Beking yun. BFF ng kakambal niyang si Daling. Magkaklase silang 4 noon pa mang kinder. Siya, ang 2 niyang kakambal na sina Daling at Ising, at si Freshness na noong araw ay Presley ang pangalan. Sa sasara ang bulaklak, bubuka ang bulaklak. Si Presley ang palaging unang papasok na reyna na sasayaw ng cha-cha. Dahil nga best friend ito ni Daling, parang bahagi na rin ng buhay nila. Palaging nandoon. Kaya syempre, alam nitong noong araw tumatakas siya para makipagkita kay Pablo. Mangilan-ngilan din ang nakakaalam ng kanilang kasaysayan dahil nagtagal sila nito. Yun lang, palihim dahil istrikta ang nanay niya. Bukod pa sa nang umalis ang lalaki ay parang nalimot na rin naman ito ang lahat sa bayan na yun. Ewan, mabigat pa rin sa loob niya ang lahat ng nangyari kahit pa nga nung huling tinangka niya itong kausapin, parang siya pa ang napahiya. Well actually, parang hindi naman siya nito napansin, hindi nakita, tagusan ang tingin sa kanya. Buwisit kasing Freshness nang iintriga pa. Ang tagal-tagal na panahon nang lumipas. Anong balita? Tanong ni Carol. Wala. Anya dahil kahit sabihin niya naman, hindi alam ng babae na ex siya ng sikat. Kahit malamang, alam nitong taga doon sa kanilang lalaki dahil hindi naman yun lihim. Kinilala pa nga at pinarangalan ng mayor nila pero walang totoong seremonya dahil wala naman sa bayan nila ang lalaki. Matagal na itong umalis at hindi na nagbalik kailanman. Hindi totoong ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan dahil nalagpasan pa ni Pablo ang una nitong destinasyon. Pagkataas-taas ng naabot nitong bituin. Napalunok siya. Nainis kung bakit parang medyo na-hurt pa rin siya kahit matagal na silang wala ng lalaki at hindi na ulit magkikita malamang. Maya-maya ay dumating na rin ang kakatagpuin nila sa kainan. Pasimple niyang sinipa si Carol sa ilalim ng mesa nang magsimulang mahimigang scam ang alok ng kakilala nito. Pasensya ka na ha, hindi kasi ako magaling magbenta ng mga ganyan eh. Wala akong kilalang pwedeng maging downline. Niyang ipinasok na ang cellphone sa bag. Sumaglit lang ako dito kasi akala ko may patrabaho. Mauna na rin ako ha. Carol? Nagpaalam na rin ang babae. Mabuti na lang at sinabi ng kausap nilang ito na ang magbabayad ng pansit. Dahil talagang nagsayang lang sila ng oras. At ayaw na ayaw niya yun dahil time is gold. Umaandar ang metro niya. Ang bawat oras niyang hindi kumikita ay sayang dahil malaki ang pangangailangan niya. Lalo na ngayong 3 na agad ang pamangkin niya. Hila-hila niya ang portable sound system. Nakasukbit sa balikat ang malaking carry-all bag. Nasa tabing kalsada habang naghihintay ng tricycle. Naku, pasensya ka na Lupita, hindi ko alam na scam. Sabi ni Carol. Okay lang, no? Paano? Pinara na niya ang isang dumaraang tricycle. Chat na lang tayo ha. I-message mo na lang ako kung ilang pastillas at pulvuro na order mo sa isang araw. Tumango ang babae, habang siya naman ay sumakay na sa humimpil na tricycle. Hindi special ang biyahe. Ano siya, mayaman? Itinabi na lang niya ang portable speaker para makapwesto ng upo sa masikip na tricycle ang sumunod na pinirahan ng driver. Pawisan ang mamang tumabi sa kanya. Nakausli ang puwit sa upuan. Kita ang biyak sa itaas ng pantalon nito pero deadman na siya. Naglalakbay ang alaala niya sa nakaraan. Sa panahon kung saan patay na patay pa siya kay Pablo. At patay na patay din ito sa kanya. Lupita, para sa'yo to. Mahal na mahal kita. Itinaas ni Lupita ang mga braso sa ere. Kasabay ng pagtalon at pagtili ng malakas at halos gumasgas sa kanyang lalamunan. I love you too, Pablo! Akala mo concert ang dinalawan niya, kahit lamay naman. Sarado ang buong eskinita.
Nasa dulo ang stage na in all fairness, maganda ang sound system. Ang backdrop nga lang ay ang tarpaulin ng punerarya. May bilog na picture ni Arnulfo T. Garcia at may katabing imahen ng isang puting kalapate at may mga ulap. At sa gilid, imbis na pangalan ng banda o pamagat ng concert, ang nakasulat ay In Loving Memory at petsa ng kapanganakan at kamatayan ni Arnulfo. Madami din namang nakikipagsaya sa kanila. May mga katandaan pang ang sumasayaw din sa tugtog. Habilin daw ni Arnulfo na iselebra ang naging buhay nito sa halip na ikalungkot. Dating musikero ang pinaglalamayan sa loob ng bahay. May bayad ang gig kaya pinatulan ni Pablo, kasama ang mga kabanda nito. Rock talaga ang trip ng grupo, pero madaming piyesang pang showband. Sa showband lang halos may kita, lalo na at magaling talagang kumanta si Pablo. At kapag naggitara na ito, talagang naghuhuramentado sa pagmamahal at paghanga ang puso niya. Gwapo si Pablo. Imported pa ang apelyido at itsura dahil Amerikano ang lolo nito. Sundalo sa Subic noong araw. Nagkakilala sila ng lalaki noong nakaraang piyesta. Sa Battle of the Bands. Nanood siya at nang bumaba ito sa entablado ay nagtama ang kanilang paningin. Nagpakilala ito at kinuha ang number niya. Tinawagan siya nito kinabukasan. Nagyayang kumain. Nagpaunlak siya. Makaraan ng 1 taon, heto na sila ngayon. Magkatulad sila ni Pablo, hirap sa buhay. 4 silang magkakapatid habang ang lalaki naman ay solong anak sa ina, pero merong 5 kapatid sa ama. Ang nanay nito ay nag-asawa na rin ng iba at kahit walang anak doon ay may bahay. Wala itong trabaho kaya hindi rin nag-aabot. Sa katunayan, ito ang madalas umungot sa anak. Kumanta ng I Don't Wanna Miss a Thing ng Aerosmith si Pablo. Panay ang tili ni Lupita. Walang pakialam sa lahat dahil maingay din naman ang mga nagsasakla at may pabingo din. Naging halos perya ang buong eskinita. Madaming tao at padami ng padami ang mga nagkukumpulan sa harap ng makeshift stage. Magaling kasi talaga si Pablo. Parang professional ang boses. Kayang makilala ng kahit na sino dahil medyo paos pero mataas. Parang Steve Perry. Baliw na baliw siya sa lalaking ito at alam niyang ipinag-aalala iyon ni Ising. Ang tanging ka-triplet niyang nakahuli sa kanyang kahalikan si Pablo. Isang himala kung tutuusin dahil hindi nila matigilan ni Pablo ang isa't isa. In love na in love sila. Nagpalagay pa nga ito ng tato ng pangalan niya sa tapat ng puso nito. Magpapalagay din sana siya kaso kapag nakita ng nanay niya, lagot na siya. Sa isip niya, si Pablo na ang pakakasalan niya balang araw kapag may pera na sila at handa nang bumuhay ng pamilya. At siguro, sa isang banda, dapat naman ding mag-alala si Ising dahil hindi niya kayang awatin ang damdamin niya para kay Pablo. Handa kasi siyang gawin ang lahat para makasama ang lalaki. Naisuko na rin niya ang sarili dito at ginawa niya iyon ng buong puso at walang pagsisisi. Pareho silang mapusok at siguro palagi nilang ginagawa kung may pera lang sila pambayad sa motel. Gayunman, ang first time niya ay sa isang maliit na motel. Months rin nila noon, pinag-ipunan nito. Kumain sila sa Jollibee, binigyan siya nito ng bulaklak, at doon sila nag-overnight sa Lover's Place Inn. Ang sabi niya sa nanay niya, sumama siya sa outing ng crew ng Top Bun Burger and Hot Dogs, ang malaking burger stand chain kung saan siya namamasukan bilang crew. Siguro, isa pa sa mga dahilan kung bakit sila sabik na sabik ni Pablo sa isa't isa ay dahil kulang na kulang ang oras nila para magkasama. 8 oras ang shift niya. Nag-aaral din siya. Ito man ay naka-enroll sa college habang nagbabanda at iyon ang pinagkakakitaan nito ng pera. Kung minsan, para nilang magkasama sila ay tumutuloy si Pablo sa Top Bun kapag shift niya sa gabi matapos nitong tumugtog. Doon ay tatambay sila hanggang sa matapos na ang kanyang shift. Parehong mataas ang mga pangarap nila. Pero natatakot din siyang baka sa sobrang tindi ng kanilang pagmamahalan ay malimutan nila yon. Dahil niyaya na siya nitong magpakasal at umuo na siya. Asawa na ang tawag nila sa isa't isa. Sa katunayan, bukas ay pupunta sila sa 13 dahil doon sila magpapakasal. Siyempre, natatakot silang may makakilala sa kanila sa munisipyo kaya dadayo sila sa ibang lugar. Nang mag-ye-ye-ye-ye-ye na ang kanta, na inawit ng kanyang irog na parabang napakadali kahit napakataas ng nota, maging ang katabi niya ay napabilib. May mga nagwaw, ang galing,
At iba pa, proud niyang naisip. Asawa ko yan. Umaapaw ang puso niya sa paghanga, sa pagtangi, sa pagmamahal para sa lalaking ito. Ito ang asawa niya, ang makakasama niya sa habang buhay, ang nag-iisa at bukod tangi. Nakailang kanta pa ang grupo. Lahat ay nagpamalas ng husay ni Pablo. Nang matapos ang set ay siya ang una nitong nilapitan, nakangiti at dinampian ng halik sa labi. Ligpit lang ako tapos kain tayo sa loob. Sabi nitong bumalik na sa kasamahan para magligpit. Nakangiti lang siya habang nakatingin sa lalaki. Ang gwapo-gwapo nito, kahit pa nga ang komento ni Ising ay para daw tikling sa payat. Hindi naman sobrang payat si Pablo. May muscles din naman. Pero mukha talagang payat dahil mahilig sa itim na t-shirt at matangkad talaga. 6-footer kasi. Ang daming nagkakagusto dito. Mukha kasing imported. Maganda ang panga, matangos ang ilong, palaging namumula-mula ang makinis na balat. Kissable lips pa. Kilig na kilig si Lupita at parang hindi magmamaliw ang kilig kahit ikakasal na sila. Siguradong magagalit ang nanay niya kapag nalaman dahil ang hiling nito noon pa ay wag na wag daw sana silang mag-aasawa hanggat hindi pa nakakapagtapos ng pag-aaral. Pero paano niya mapipigilan ang nagpupumiglas na damdamin? Nang makapagligpit ay kumain na sila sa loob ng bahay. Matapos ang hapunan ay inabot na ang bayad kay Pablo at lumakad na rin silang grupo at tumuloy sa top van. Doon nagatian ng mga ito ng bayad habang siya naman ay naghanda ng magtrabaho. Gusto rin niya ang night shift dahil madalang ang customer. Safe din ang pwesto ng burger stand na mukhang trailer, katulad ng sa burger machine. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit gusto niya ang night shift ay ang pagparoon ni Pablo. Kung umaga, siguradong hindi sila magkakasama dahil madaming customer. Gusto mo ng burger, asawa ko? Tanong niya rito, nakangiti. Kinikilig ka na naman sa akin. Kantsaw nito pero ngiti-ngiti din. Ikaw din naman? Sinabi mo pa. Mamaya na ang burger, kakakain lang natin. Kiss na lang. Tinawag niya ito ng hintotoro at agad itong sumampa sa footstand ng stool para maabot siya para dampian ng halik sa labi. Bukas asawa na kita. Ngiting-ngiting sabi nito. Paano ba niya ipapaliwanag na gusto niyang umakyat sa kung saang bundok at magsisumigaw para malaman ng buong mundo na magiging Mrs. Maria Guadalupe Ziegler na siya? Buong mundo, maliban sa nanay niya. Siyempre, hindi muna niya sasabihin dito. Natatakot siya. Hindi sa galit nito, kung hindi sa kabiguan sa kanya. Sinuway niya ang kaisa-isang habili nito, pero hindi pa naman sila mag-aanak ni Pablo. Kahit pa nga aminado siyang padalos-dalos din sila. Ilang ulit na bang hindi gumamit ng proteksyon ng lalaki. Pero parang baliwala sa kanya at dito rin. Palibasa ay mahal na mahal nila ang isa't isa at para bang kaya nilang gawin ang lahat basta't magkasama sila. Bahala na bukas. Miss, may sasabihin ako sa'yo. Ano po yon, sir? Nakangiti niyang balik. Huwag kang magagalit ha. Biglang nabura ang ngiti niya. Ano yun, Pab? Naalala mo yung trabaho sa Maynila na tinanggihan ko nung nakaraan? Yung sa show band? Yun lang ang nabanggit nitong trabaho sa Maynila. May isa itong tiyuhing musikero din at may show band daw na tumutugtog sa mga bar na naghahanap ng mahusay na bokalista at gitarista. Pero tinanggihan ni Pablo ang trabaho dahil ayaw malayo sa kanya. Tumango ito. Yun nga, Kwan, sinabi ko kay Chong na mag-audition ako. Agad binahan ng kaba ang dibdib ni Lupita. Kailan? Sa Lunes. Sorry kung hindi ko na sinabi sa'yo. Kasi alam ko kung magpapaalam ako sa'yo baka hindi ako makauo kay Chong eh. Bakit naman? Alam mo namang hindi kita pipigilan. Sabi niya kahit may lungkot na nakapasa dibdib. Ang totoo, sa tingin niya ay masyadong maliit ang bayan nila para sa talento nito. Oo nga, pero ang usapan natin walang iwanan. Alam ko naman na hindi mo ako masasamahan sa Maynila. Pero naisip kong baka naman pwede na. Tutal, papakasal na tayo. Yun nga rin ang dahilan kaya sinabi kong mag-audition ako. Dahil mag-aasawa na ako. Gusto ko ng mas regular na kita para sa misis ko. Gusto ko ring makabili tayo ng sariling bahay, mahal. Yung hulugan sa pag-ibig. Tapos gusto ko mapagtapos kita. Ako na muna ang titigil. Ano ka ba? Agaw niya. Bigla ay gustong mapaiyak. Bakit ako? Ikaw ang mas matalino sa atin. Ikaw ang dapat magpatuloy.
Kahit ako ang magtrabaho. Hindi. Agad nitong sabi. Mahal, nagtatampo ka ba? Hindi. Napabuntong hininga siya. Malungkot ako konti pero iisip ako ng paraan para makaluwas din. Baka bago magpasukan. Total 1 week na lang bakasyon na sa school. Pa-second year na siya sa associate degree in business administration. Graduating. Mahihirapan siyang lumipat sa Maynila kung hindi makakredit ang mga nakuha niyang subjects. Pero parang handa agad siyang iwan ng isang buong taon. Basta't makasama lang si Pablo. Ewan, talagang luka-luka na yata siya. Hahanap tayo ng school para makapagpatuloy ka doon. Mas maganda nga kung bachelor's degree na ang kukunin mo. Mukhang maganda naman ang sasahurin ko kung papalarin. Papapag-aral kita. Loko-loko. E di lalo nang nagalit sa akin ng nanay mo. Tutulong naman ako sa kanila, pero may sarili akong buhay. Isa pa, ang sabi naman ni tatay, wag kong isipin si nanay. Hindi magkasundo ang mga magulang nito. Mabait ang tatay ni Pablo. Walang hinihinging anuman dito. Habang ang nanay nito ay yung tipong inaasahan ng mag-aabot dito ang anak. Ngumiti siya sa lalaki. Galingan mo ha? Oo naman, para sa atin to, Lupita. Nanatili siyang nakatitig sa gwapo nitong mukha. Buo ang tiwala at paniniwala rito. Umaapaw sa pag-asa ang puso. Makakaya nila ang lahat. Basta't magkasama sila. Kailangan lang niya iyong tandaan. Chapter 2. Ay, dito na lang po ako, Manong. Kinapik ni Lupita ang braso ng tricycle driver. Sa paglipad ng isip niya sa nakaraan ay nilimutan na niya ang babaan. Nagbayad na siya at hila-hila ang kanyang portable sound system ay nilakad na ang bangketa, patungo sa basketball court ng barangay. Panay ang buntong hininga niya sa isiping walang nakakaalam kung hindi sila ni Pablo na muntika na silang naikasal. Kinabukasan nung gabi ng Lamay concert ay nagtungo sila sa Kapitolyo. Pero kahit nadala nila ang requirements ay hindi nila alam na kailangan pa rin pala ng parental consent. Kahit na 18 na siya at 19 naman si Pablo. Nagtanong lang kasi sila sa tiyuhin ng isang kabanda ni Pablo. Mali-mali pala ang impormasyong naibigay sa kanila. Kung bakit may kirot pa siyang nadama sa puso kahit akala niya ay naubos na ang mga pakurot ng masaklap nilang love life ni Pablo. Napakatagal na panahon na noon. Ang dami nang nangyari sa buhay nila o sa buhay nito pala. Dahil siya ay nasa lugar pa rin kung saan siya nito iniwan. Struggling pa rin at hindi alam kung kailan aasenso. Pero naniniwala siyang malapit na dahil kapag naaprubahan na ang visa ni Ising sa Canada, siya ang papalit sa amo nito sa Hong Kong. Pakalipas ng ilang panahon, siya naman ang susunod pa Canada. Walang mangyayari sa kanya sa Pilipinas. Ang nanay niya ay pinagkakatiwala na lang muna niya kay Daleng. Tutal ay magkasama ang dalawa na naninilbihan sa isa niyang tiyahing mayaman, pinsan ng nanay niya. Ang ate Catalina naman niya ay nasa Tarlac at mayroong triplets, pero walang ama. Gagawin niya ang lahat mapag-aral lang ang tatlong yon. Nang makarating sa court ay nag-set up na siya, ngiti-ngiti sa mga dancer. Good afternoon mga kabarangay, sabi niya. Daig pa niya ang nakainom ng isang bote ng Red Bull. Ang energy na yon ang dahilan kung bakit siya ang paboritong Zumba instructor ng mga nanay, tiyang, lola at ating. Ang sabi ko po, good morning! Naghiyawan ng pagbati ang mga suki niya. Kabilaan ng sidestep niya habang umiindak, pumapalakpak din ang kamay. Warm up muna tayo, girls! Patuloy niya habang malakas ang tugtog ng kanyang portable sound system. Mukhang iyong maliit na maletang degulong. Kinuha niya iyon ng hulugan pero nabayaran niya agad dahil kinarir niya ang pagiging dance instructor sa mga barangay. Kamusta ang mga tuhod natin pagkatapos ng piyesta last week? Gumaganti na po ba ang lechon at mga hipon at alimango? Anyang patuloy sa pag-indak. Kanya-kanyang kwento ang mga nanay. Nagkakatawanan sa mga karanasan. Malaking tulong ang kita niya sa Zumba, kahit pa nga hindi araw-araw. Kadalasang weekend lang. Kapag sinwerte, meron sa umaga at meron pa rin sa hapon. Madami siyang racket bukod doon. Kusinera sa kantinang school, online seller, manikurista, masahista, hairdresser. At kapag Pebrero at JS Prom, o kapag may espesyal na okasyon tulad ng piyesta, sumasideline din siyang makeup artist sa mga pageant at iba pang katulad na bagay.
Hindi siya napapakali kapag wala siyang niraraket. Okay girls, kailangan nating tunawin ang mga nakain ng piyesta. And 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sige siya sa pagsayaw. Lahat kuha sa YouTube. Hindi na nga Zumba ang ginagawa niya, pero hindi mahilig mambusisi ang mga misis. Saulado na niya ang galaw, kahit ang sinasabi. Kaya sige lang siya, kahit hindi mawala sa isip si Pablo. Huy, gising! Napaigtad si Lupita nang marinig ang tinig ng isang babae. Natulala siya nang makita kung sino ang gumigising sa kanya, ang nanay ni Pablo. Nay, kayo pala! Ay niyang tumayo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito, lalo na at parang lango pa ang isip niya sa kakulangan ng tulog. Galing siyang Maynila bago ang shift ngayon sa Top Ban, kaya talagang bagsak ang kanyang pakiramdam. Tumingin sila ni Pablo ng pwedeng rentahang bahay sa Quezon City. Hindi pa siya nagpapaalam sa nanay niya pero darating iyon dahil hindi niya kayang hindi makasama si Pablo. Bahala na. Natanggap sa banda ang lalaki, may 2 buwan na ang nakakaraan at titigil muna siya sa eskwela ngayong school year dahil hindi siya aabot sa enrollment sa Maynila. Kailangan din naman niyang makaipon dahil walang magsusustento sa kanyang pag-aaral. Pinapauna ng nanay niya si Ate Kata dahil ito ang mag-a-abroad. Napadaan po kayo, Nay. Kukumustahin po ba ninyo si Pablo? Naisip niyang siguro ay alam nitong magkasama sila ng anak nito sa Maynila. Hindi ko alam ang lagay ng anak ko. Ikaw ang sadya ko, Lupita. Bumuntong hininga ito. Ang totoo, alam kong ayaw ni Pablo na malaman mo kasi tatanggihan niya naman daw ang alok. Ang akin lang, baka sakaling kung sayo ko makiusap, magbago ang takbo ng buhay ng anak ko. Alam mo naman siguro, Ning, na mahirap ang buhay namin. Hindi rin naman siguro bago sayo dahil pare-pareho lang naman tayong hindi maalwan, ano. Ang totoo, tutol na tutol ako sa pagsasama ninyo ng anak ko dahil napakabata pa ninyo. At itong anak ko naman napakadaming dumarating na oportunidad na lahat gustong tanggihan dahil sa'yo, Neng. Tulad ngayon, 2 nag-aalok na mag-abroad. Nabanggit nga po niya sa akin yun, Nay. Ang sabi niya po hindi naman daw po siya pwede kasi kaka-20 pa lang naman daw po niya. Underage pa daw po siya para sa trabaho. Kasi nungalingan yon, pwedeng-pwede. 19 nga tinatanggap. Tang sabi rin naman, sakali man yung agency na ang bahala. Kailangan ng musikero Nakita yung anak ko sa club nung nakaraan at inalok nga. Pero tinanggihan dahil hindi ka raw maiiwan. Pagkalalim-lalim ng buntong hininga ng matanda. Ineng, kung maaari sana akong makiusap sa iyong kumbinsihin mong anak kong mag-abroad. Walang mangyayari sa kanya dito sa atin. Alam mo naman yan. Hindi naman kayo maghihiwalay at baka nga kunin ka pa balang araw, ano. Pero sana naman makaalis. At hindi naman kayo habang buhay na bata. Paano kapag nabuntis ka? Paano kapag nagkapamilya kayo? Kakasya ba sahod niya? At ikaw ano? Anong plano mo? Bigla siyang napayuko. Hindi niya alam na tinanggihan ni Pablo ang mga alok dahil sa kanya. Ang akala niya talaga ay dahil underage ito. Hindi ko po alam, Nay. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, Neng. At nakikiusap ako na sana tulungan mo kong kumbinsihin ng anak kong ibang bansa. Ano na lang ba 1 taon, Lupita? Mabilis yung lilipas na ko. At kung ayaw niya talaga doon, di saka siya magpasya, hindi ba? Ang importante, huwag niyang itapon ng pagkakataon. Subukan niya. Hindi yan labang panahon, may darating. Hindi siya agad nakapagsalita pero tumango maya-maya. Sige po, Nay. Kakausapin ko po siya. Pasensya na po kayo. Bueno, sige. Ikaw nang bahala, ha? Nagpaalam na rin ito. Habang siya naman ay biglang napaluha. Hanggang sa may dumating na mga customer. Panay ang tulo ng kanyang mga luha dahil maisip pa lang niyang pupunta sa ibang bansa si Pablo ay para bang merong dumadagan sa kanyang dibdib. Ngayon pa nga lang na nasa Maynila ito ay halos mabaliw na siya. Paano pa kung nasa ibang bansa na ito? Pero kasabay noon, paano niya rin naman ito mapapabayaang manatili sa Pilipinas kung tama ang nanay nito na walang mararating doon ang lalaki? Oo, at kung minsan ay kumikita ito ng 800 hanggang 1,000 isang gabi. Pero madami din itong expenses. Kung sa kanilang lugar ay malaki iyon,
Sa Maynila ay hindi dahil kahit napakaliit ng apartment ay napakamahal naman ng renta. Pero handa naman siyang tulungan ng lalaki. Yun lang, ang katotohanan ay napakabagal ng kanilang magiging pag-asenso. At masakit sa kanyang isiping siya ang dahilan kung bakit hindi marating ni Pablo ang buo nitong potensyal. Siya ang pumipigil sa pag-asenso nito. Mabigat ang loob niya sa mga sumunod na araw. Nawala ang excitement sa pagpunta sa Maynila. Hindi na lang siguro siya tutuloy kung aalis din si Pablo. Nang sumapit ang day off niya ay lumuwas siya ng Maynila, tulad ng usapan nila ni Pablo. Agad siya nitong niyakap sa istasyon pa lang ng bus. Kumusta ang biyahe? Ngiting-ngiti nitong tanong, sabay halik sa kanyang pisngi. Okay naman. Tumingin siya sa gwapo nitong mukha, nakangiti. Bigla ang pagkudlit sa puso niya. Kailangan niyang samantalahin ang mga sandaling magkasama sila. Pero tama rin ang nanay nito. Ano na lang ba ang 1 taon? Kinuha nito ang bag niya. Sumakay sila ng jeep patungo sa apartment. Hindi nito binibitiwan ang kanyang kamay. Mayat maya kung hagkan. Bakit parang naiiyak na siya, hindi pa man. Nang makapasok sa maliit na apartment ay agad siya nitong isinandal sa pinto at mainit na hinagkan sa labi, sa leeg, sa panga. Pablo, galing ako sa biyahe. Saway niya rito. Wala akong pakialam. Miss na kita, mahal. Tunaw agad ang puso niya. Gayunman, alam niya kung paano magpaligaya ang lalaki kaya mabilis siyang nagtungo sa banyo at naligo. Saka ito tinawag para magpaabot ng tuwalya. Binalot siya nito niyon, saka binuhat. Dinala siya nito sa silid. Binaliw siya ng lalaki sa mga halik at yakap nito. At sa pagkakataong iyon, bago magtagpo ang kanilang mga katawan, ay ipinaalala niya ritong gumamit ng proteksyon. Malayo pa ang mararating ng lalaki. Napakataas pa ng liliparin nito. At hindi iyon maaaring pigilan ang kapusukan ng 2 kabataan. Nakayakap ang lalaki sa kanya mula sa likod habang marahang bumabalik sa normal ang tibok ng kanyang puso. Bigla niyang nasambit dito. Pablo, yung alok sa'yong mag-abroad, bakit hindi mo tanggapin? Nakakunot ang noon ng lalaki. Ayoko. Bakit naman? Bumuntong hininga ito saka siya dinampian ng halik sa pisngi. Tila hindi nakatiis na hinigit siya nito para tuluyang mapapihit paharap dito. Ngumiti ito. Itinaas ang kanyang muka. Akala ko ba mas gusto mong nandito ako sa Pinas? Pinapaalis mo ba ako? Hindi naman. Gusto na niyang umiyak pero tinataga ng sarili. Naisip ko kasi na baka mas maganda yon. Mas mabilis ang pag-asenso. Kasi syempre maganda na habang maaga. Habang bata pa tayo. May marating na tayo. Ako mag-aaral, ikaw mag-a-abroad. Kasi maliit din naman ang kita dito sa Maynila. Oh, bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? May bahid ng ngiti sa labi nito kahit nakunot ang noo. Noong nakaraan kasi ay sinabi niya ritong mas gusto niyang wag itong mag-abroad. Pero sinabi lang niya yon dahil sinabi nitong hindi pa ito pwede. Wala lang, naisip ko lang. Pero sabi mo underage ka pa? Nabura ang ngiti nito. Muling bumuntong hininga. Alam ko naman akong sasabihin kung pwede. Sasabihin mo kung yun ang makakaganda, yun ang ituloy ko. Gusto ko kasing malaman kung ano talaga ang gusto mo. Bakit yung gusto ko? Bakit hindi yung gusto mo? Dapat gusto natin pareho, mahal. Dahil buhay nating dalawa to. Naiintindihan mo ba yun, Lupita? Itinaas nito ang kanyang kamay sa mga labi para hagkan. Napaluhan na siya saka tumango. Pero gusto ko kasing mas lumaki ang kita mo kung ganitong pagod na pagod ka palagi. Parang walang future tong trabaho mo ngayon kahit mas malaki ang kita. Ano ba naman ang 1 taon? Subukan mo lang para makita mo. Malay mo kung magandang lagay mo doon pwede mo kong makuha, diba? Ikinulong nito ang kanyang muka sa mga kamay nito. Saka siya dinampian ng halik sa labi. Sige, mahal. Taasan natin ng konti ang mga pangarap natin. Nakangiting sabi nito. Chapter 3. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Po, napatingin si Lupita sa nanay niya. Binisita niya ito. Doon pa rin ito nakatira sa bodegang ginawang bahay kung saan siya lumaki. Nasa labas iyon ng mansyon ng kanyang mayamang tiyahin. Kasambahay ito sa malaking bahay, katulad ng kakambal niyang si Daleng. Sa gilid ng bodega ay mayroong shed na ginawang kusina at komedor. Doon sila nakapwesto. Nagkakape siya.
Lumilipad na naman ang isip sa nakaraan. Kako'y naghahanap ng kusinera ang ninang Violi mo. Gusto mo ba? Uuwi na raw ang nakabili ng rancho. Nagpapahanap ng kusinera at katulong. Magkano po ang sahod, Nay? Yun ang palagi niyang unang tanong. Ang totoo, saglit lang niyang nagamit ang pinag-aralan niya. Dahil nang pumasok siya sa kumpanyang nag-a-assemble ng mga computer ay barya ang kinita niya. Malaki naman daw, sahod pang Maynila daw. Kasi nga Amerikano yata ang nakabili. Sige po, tatawagan ko si Ninang. Basta weekends po, baka hindi ako pwede kasi may pa-zumba ako. Sayang din po yun. Tumangulang ang babae. Alam nitong may sarili siyang diskarte sa pera. At kahit hindi pinag-usapan, understood nang magtutulong-tulungan silang mag-iina sa pagtataguyod ng isa't isa. At kahit kadalasang ayaw tumanggap ng tulong ng ate Catalina niya, napipilitan na rin dahil sadyang hirap sa buhay. Triplets ba naman ang anak? May pinadala sa'yo si Freshness na balita? Kaswal na tanong ni Daleng, nakapwesto sa hapag. Hapon at merienda kaya dinalaw niya ang dalawa. Nagrerenta lang siya ng bahay sa bayan kahit pwede siyang umuwi dito. Paano? Kapag naroon siya ay nakakaisip si Chang Feli ng ipapagawa sa kanya. Tapos bariyang iaabot. Mas mainam na kahit kwarto lang ang nirerentahan niya. 1,000 lang, kasama na lahat. Solo niya naman ang kwarto, kahit meron lang communal na banyo at kusina. Isa ka pa, Daleng, ha? Hanya ritong napairap. Alam niya agad syempre kung ano ang tinutukoy nito. Ay anong balita? Tanong ng nanay nila. Ngumiti si Daleng, sabay piraso sa dala niyang giant ensaymada na isinawsaw nito sa kape. Di ba na ito si Lupita takas ng takas nung araw? Ay hindi niyo nga pala alam, kabilang ni Ising ang nakakaalam. May boyfriend niya noon eh. Naalala mo ba nung lahat tayo nakikiusap na dyan na kumain man lang siya dahil sobrang payat na? Di ba nga gusto mo pang dalhin sa ospital dahil akala mo na TB? Dahil yan dun sa lalaki. Tumahimik ka nga dyan. Iritadong saway niya. Uy, affected pa rin. Tumahimik ka, Daling. Aba sino yung lalaki? Hindi mo man lang naipakilala sa akin. Sabi ng nanay niya. Wala yun, Nay. Diyos ko, napakatagal na po noon. Kakasal na nga nung nakaraan. Wala na, sabi ni Daling. Hindi na nga natuloy, di ba ngayon ang balita? Siguro kaya ka tulala nung... Sira, damdami ko nung nag-isyota pagkatapos niya, no? Irap niya kahit ang totoo ay 2 lang, pareho pang hindi nagtagal. Yung isa 3 buwan, yung huli ay inabot ng 6 na buwan. Walang makatagal sa kanyang patakarang hindi magtatabi hanggang hindi kasal, kahit hindi na siya virgin. Yung huli nga ay niyaya na siyang magpakasal. Ayaw niya naman dahil ang totoo, hindi niya naramdaman sa iba ang naramdaman niya noon kay Pablo. At sa totoo lang, ayaw na niyang maulit pa ang ganoong feeling. Ayaw na niyang mabaliw ulit sa lalaki. Natatakot na siya dahil nang maghiwalay sila ni Pablo, para na siyang mamamatay. Natuklasan niya noon, pwede palang magmahal ng ganun katindi ang isang tao. Wala namang tumagal, patuloy na kantsaw ni Daleng. Di wala kang pinakilala kay nanay. At ikaw? Sabi niya dito. Hoy, madami akong kachat, no? Saka hindi ako makahanap ng mayaman, hindi katulad mo. Di ba yung huli mong syota mayaman yun? Ang daldal talaga nitong si Daling. Kaya kasundong-kasundo ni Freshness parehong intrigera. Sinagot niya ito. Sa wala Alangan namang ipilit kahit hindi naman makasundo. Dinut-dut ng nanay nila ang balikat ni Daling. Yun bang may-ari ng tindahan ng PIDS? Nabalitaan ko nga yun na tinintay kong ipakilala sa akin. Gawa na kasalubong natin sa simbahan, di ba, Daleng? At ngiting-ngiti sa akin at nagmano pang at nagpakilala. Sabi, kaibigan ka nga raw, kaya alam ko na. Kaso mo hindi nga naman ako maniwala hanggat di mo'y pinapakilala. Abay, gwapo yun anak, at mukha namang mabait ah. Paano nga, Nay, ang puso ni Lupita na kay Pablo pa rin? Ano ba talagang nangyari sa inyo noon? Nakita pa raw kayo ni Ising sa bayan, naghahalikan kayo sa stage nung may tugtog. Whee! Natawa na lang siya sa kakambal. Kung alam lang ng mga itong minarkahan nila ni Pablo ang halos lahat ng tagong lugar sa bayan nila. Ano nga ba ang nangyari? Simple lang. Nagparaya siya at naging napakaganda ng buhay ni Pablo. Ano bang ginagawa mo dito, Uro? Nakadama ng inis si Lupita sa kabanda ni Pablo. Nung una,
Ini-entertain niya ito dahil nga kabanda ni Pablo. Pero nakakairita na ang lalaki dahil mag-iisang linggo nang pabalik-balik gabi-gabi sa top ban. Nakikitulong, nakikipagkwentuhan at nambobola. Noon pa niya napapansin na iba ang tingin nito sa kanya. Pero hindi niya naman pinalaki ang issue dahil alam niyang kaibigan ito ni Pablo at ayaw niyang makasira ng pagkakaibigan. Pero talagang isusumbong na niya ito pag nagkita silang muli ng boyfriend niya. Dinadalaw ka lang. Kumain ka na ba? Nagdala ko ng ulam sa kakanin. Napatingin siya sa plastic bag na may lamang pagkain na galing sa karinderya. Ganoon ang style ni Pablo. Magdadala ng pagkain at sabay silang maghahapunan. At alam ni Uru yun. Uro, pwede ba kitang prangkahin? Oo naman. Boyfriend ko si Pablo at mahal ko siya. Kahit wala na siya ngayon dito sa atin. Wala naman akong balak na makialam doon, Lupita. Nag-aalala lang naman ako sa'yo kasi nga wala nga si Pablo eh. Nagbilin din kasi siya sa akin na tignan-tignan ka daw. Para naman siyang napahiya sa katumango. Pasensya ka na ha, kasi nakakailang lang. Ayos lang. Sige, iwan ko na lang tong pagkain. Ay hindi, sumalo ka na sa akin. Saglit maghahain ako. Ngumiti siya rito. Napapahiya pa rin. Hindi nga dapat bigyan ng mali siya ang kabutihan ng lalaki. Naghapunan na nga silang dalawa. Pinapasok niya ito sa trailer para mas malapad ang patungan ng plato. Naalala niya si Pablo at ang ginagawa nitong ganoon noon. Gusto niyang mapaiyak dahil nakapasa rin ito sa audition para makapag-abroad. Alam niya, kaunting oras na lang ang nalalabi sa kanila at aalis na ito. Hindi na sila magkikita ng at least 1 year. At para bang mababaliw siya sa lungkot. Iniisip mo ba si Pablo? Tanong ni Uro. Napakababaw ng mga luha niya nitong huli at bigla na lang siyang napaluha. Huwag mo sasabihin sa kanyang umiiyak ako ha. Kasi alam mo naman yun. Oo naman. Tahan na. Isipin mo na lang, 1 taon lang naman yun doon. Alam ko naman. Kaso syempre, mamimiss ko siya. Napahagulgol na siya. Siguro dahil wala siyang ibang mapagsabihan. Niyakap siya ng lalaki at lalo na siyang napaiyak. Maya-maya ay lumayo rin siya dito. Sorry, pasensya ka na, Uro. Talaga lang nahihirapan ako sa ngayon. Pero maano ba, masasanay din ako. Konsola niya sa sarili. Nagpaalam na rin si Uro maya-maya. Wala siyang kasigla-sigla hanggang dumating na ang karelyebo niya sa shift. Umuwi siyang pagod ang katawan at emosyon. Tahimik siyang lumuha at nakatulugan na yon. Kinabukasan ng magising ay wala siyang ganang kumain. Maya-maya ay nakatanggap siya ng tawag mula sa boyfriend. Pablo? Magkita tayo, Lupita. Nasa bus ako. Malapit na ako. Ha? Bakit ka umuwi? Di ba may tugtog ka mamaya? Basta't magkita tayo. Sa chapel. Sige, may problema ba? Mag-usap lang tayo. Kinabahan siya pero agad nang naghanda. Nagpaalam siya sa nanay niya. Sinabing may lalakarin lang. Dumiretso siya sa isang lumang chapel. Nawasak iyon ng isang bagyo at hindi na napagawang muli dahil may itinayo ng mas malaki. May bangkong ginawa si Pablo para may upuan sila doon. Naroon na ito pagdating niya. Nakaupo sa bangko at agad na tumayo habang siya naman ay agad na naglakad patungo rito. Natigilan lang siya nang hindi man lang siya nito salubungin. At nang makalapit ay hindi siya nito niyakap. Pablo? Bukas, pipirma ako ng kontrata. Kapag pumirma ako, sa loob ng 2 linggo aalis na ako. Pero ayokong umalis, Lupita. Labag na labag sa loob kong umalis. Ginawa ko lang talagang lahat ng ito dahil sa'yo. Dahil sinabi mo. Dahil ito ang gusto mo. At ang plano ko, siguraduhin sa'yo na ito ang gusto mo bago ako pumirma. Dahil 2 taon pa lang ang kontrata, Lupita. Nagunahan na sa pagpatakang mga luha niya. Ayaw niya itong umalis pero kailangan itong gawin yun. Ang dikta ng isip niya, masyado pa silang bata para maging ganito kaseryoso sa isang relasyon. Ano ang gagawin nila sa buhay nila? Kakahig at sa katutuka? Malalapad ang mga pakpak ni Pablo. Kaya nitong makaabot sa kalangitan at hindi nito magagawa iyon kung bit-bit-bit-bit siya. Kailangan mong pumirma, Pablo. Para din naman sa'yo yan. Pinakatitigan siya nito. Matagal. Hanggang sa mapayuko na siya. Hindi masalubong ang mga mata nito dahil nangangambang mabasa nito sa mga iyon na ayaw niya itong umalis. Na sinasabi niya iyon dito hindi lang dahil sa iyon ang tama, kung hindi dahil sa udyok ng nanay nito.
Nung nakaraan pa sinabi ni nanay sa akin na may ibang kutob daw siya sa inyo ni Uro. Agad siyang nag-angat ng muka, nagulat sa narinig. Ha? Kayo daw ni Uro. Hindi ako naniwala. Hindi mo ka ako magagawa sa akin. Talagang hindi ko magagawa. Pero nagtaka ako kasi biglang gusto mo na akong umalis, Lupita. Sa katunayan, tinutulak mo akong umalis bigla. Napanganga siya rito. Hindi nga nagawang makapagsalita sa pagkabigla. Sabi ko, siguro talagang gusto mo lang umasenso tayo agad. Pero madaming pinadalang pictures si nanay. Lahat ng hindi ko na magawa dahil malayo na ako, si Uro na ang gumagawa. Yakap mo pa si Uro kagabi. Aminin mo sa akin, hindi ako magagalit, Lupita. Yun ba ang dahilan kung bakit mo ako gustong umalis? Kasi kung oo, aalis ako. Hindi ko ipagpipilitan ang sarili ko sa'yo. Pero kung hindi, naisip ko, bakit ako aalis? Bata pa tayo, oo. Madaming paraan. Pasensya ka na, Pablo. Agaw niya dahil nakita niyang maging ito ay nahihirapang bigyan ng hustisya ang gusto nitong gawin dahil nadadala lang ito ng emosyon. Saka na niya sasabihin ng totoo kapag nasa ibang bansa na ito. Kailangan itong pirmahan ng kontrata sa ngayon. Anong ibig mong sabihin, Lupita? Nagkamali kami ni Uro. Tahasang pagsisinungaling niya. Natigagal ito sa kanya, saka sinabi maya-maya. Hindi yan totoo. Siguro kinukonsola ka lang niya. Pero hindi yan totoo, Lupita. Totoo. Napagulgol na siya sa mga palad. Saka tumahi ng mas malaking kasinungalingan. Natukso ako kasi palagi kang wala. Sorry, Pablo. Hindi na niya nakita ang reaksyon nito, pero narinig niya ang mga yabag nitong umalis para iwan siya sa chapel. Hindi niya naisip noon na mismo siya pala ang bumiyak sa puso niya sa kanyang ginawa dahil ang plano niyang sabihin ng totoo sa lalaki ay hindi na uwi sa inasahan niya kahit ilang ulit siyang nagtangka. Chapter 4. Bakit ko ba tinitignan ng babaeng to? Napabuntong hininga si Lupita, saka ibinalik ang cellphone sa bag. Hindi na niya mabilang kung ilang ulit nang nakita si Lilac Gray sa picture. Hindi na rin niya mabilang kung ilang ulit niyang sinabi sa sarili na tigilan na yun. Ano ba ang mapapala niya? Bakit madalas niyang ikumpara ang sarili sa babaeng yun? Popstar talaga ang gusto niyang ikumpara sa sarili niya? Yung merong milyon-milyong followers? Yung magaling kumanta? Yung ang presyo ng ticket sa concert ay pwede na niyang ipang down payment sa tricycle na may prangkisa? Ano, pinapangarap pa rin ba niya si Pablo gayong tinanggihan na nga siya nito kahit pa sinabi niyang hindi totoo ang tungkol sa kanila ni Uro? Gaga ka talaga. Sinasayang mo oras mo dyan. Move on din, te. Para namang makikita mo pa yan si Pablo nasa Amerika na nga, Diyos ko. Porke tinukso ka ni na freshness at daling, feeling mo naman talagang may dahilan para katuksuhin. Balikan mo na lang si Errol. Mabait, may kaya, gusto kang pakasalan, at palaging nagpaparamdam. Ano pa bang kulang dun sa tao? Kung minsan, talagang natutukso na rin siyang gawin yun. Kung magpapakasal sila ni Errol, hindi na niya kailangang mag-abroad. Sigurado ring tutulungan siya nito sa buhay. Pero wala kasing spark ba? Yung tinatawag sa romance novels na fireworks? Wala noong naramdaman niya noon para kay Pablo. Pero sa isang banda, naisip niyang siguro ang dahilan lang noon ay dahil sa kapusukan ng kabataan. Anong edad pa lang nila noon kaya mataas pa ang mga emosyon. Diyan lang ako sa gate sabi niya sa tricycle driver. Nang humimpil ito roon ay nagbayad na siya at bumaba, sabay lakad papunta sa gate. Nag-doorbell siya. Isa iyon sa mga lupaing hawak ng ninang Violi niya bilang katiwala. Itong rancho ay matagal nang nakatenga at hindi nabebenta. Pero ang sabi nga ay nabili ng foreigner kamakailan. 2 weeks ago lang daw tumawag at sinabing kailangan ng mga tauhan dahil doon na raw mananatili. Naisip ni Lupita na siguro ay nakapang-asawa ng Pinay kaya nakabili ng lupa. Sana mabait na amo. Kailangan din niya ng regular na trabaho. Malapit na kasing magbakasyon at sa pasokan na uli siya makakapagpatuloy maging kusinera sa kantin ng school. Yun ang trabaho niya umaga hanggang tanghali. Sa hapon ay karaniwang nagsaservice siya ng mga suki ng gupit, manicure, pedicure, masahe at iba pa. Kapag taghirap ang mga suki niya, hahanap naman siya ng magpapalakad ng papeles sa munisipyo. Kung hindi man ay aangkat ng pwedeng itinda.
Hindi siya nauubusan ng racket at kapag nakaupo lang siya ay hindi siya mapakali. Isang mamang malaki ang katawan ang nagbukas ng gate. Sinabi niya ang sadya. Itinuro niyon sa kanya ang bahay. Napakalayo noon. Bago niya pa yun marating, pagod na siya. Pero kung malaki ang sahod, siguro push na rin. Kahit may mga puno sa magkabilang tabi ng daan ay pinagpawisan pa rin siya sa init at layo ng lakarin. Bilasana siya nang marating ang malaking bahay. Agad naman siyang dinulutan ng maiinom ng kanyang ninang Violi matapos niyang magmano rito. Sa kusina sila nag-usap. Ay pasensya ka na, Lupita. At nawaglit kong ibiling ihatid ka dito. Meron din namang motor. Ay mabuti naman po nang may motor pala. Mabibilas ako nang wala sa oras kung araw-araw kong lalakarin yun. Ang layo. Tumawa ito. Masiyahin ng babae. Palaging nakangiti. Mataba. Hindi katangkaran. Medyo maputi. 3 ang baba. Nag-almusal ka na ba, ne? Ay kumuha ka na. Hindi na siya nahiya. Kayo nang. Sumandok na siya ng kanin. May ulam pa sa hapag. Pritong itlog, tapa at daing na galunggong. Pag-usapan natin ang trabaho. Maaari ka bang magstay in? Naku nang, may pa-zumba ako ng Sabado at Linggo eh. Sayang din po. Minsan 2 zumba ko umaga sa kahapon. Ay kung Lunes hanggang Biyernes. Malaki po ba ang sahod? Ay oo. Kaya nga ikaw agad ang naisip ko at sayang. 15 daw. Kaso mo sa 15 1 day off lang kada linggo. Patagdagan mo nang kahit tukyaw. Abat ang lukaret na to. Kaya kong kitain yan nang. Kaya kung once a week lang ang day off, dagdagan sana. Baka lang naman pwedeng ihirit. Mukhang mayaman naman ang amo mo. Panay ang subo niya. Nakatingin sa pinggan. Maano ng ekstrang tukyaw sa amo mo nang? Isa pa, kilala mo naman ang trabaho ko. Maayos ang serbisyo ko. Masarap ako magluto, malinis ako sa bahay. Tukyaw na dagdag lang nang. That's not going to be a problem. Biglang napaunat ang likod ni Lupita, sabay lingon sa kanyang likuran. Ang lahat ng laman ng kanyang bibig ay muntikan na niyang naibuga nang makita si Pablo. Langyang buhay naman to. Himutok ni Lupita habang hindi magkanda tuto sa pagtayo at paglunok. Sa lahat naman ng na-imagine niyang muli nilang pagkikita ng lalaki ay ito pa ang nangyari. Yung nung kanyang mapantasyang muling pagtatagpo. Puno ng kanin ng bibig niya kaya siya nagkasamid-samid. Puno ng pagkain ang kamay niya dahil nagkakamay siyang kumain. Bilasa na siya sa paglalakad ng malayo. At ang suot niya ay ordinaryong t-shirt at pantalong maong. Bakit di katiting? Wala man lang hiniram ang realidad mula sa pantasya niya kung saan nakasuot siya ng magandang dress, may make-up, mabango, at yung kahit itabi siya kay Lilac Gray ay hindi naman siya pahuhuli masyado. Hindi ganitong hindi pahuhuli ng buhay. Suot ni Pablo ay sweatpants na kulay gray at t-shirt na puti. Lalo na itong gumuwapo. Alam niya yun dahil nang huli niya itong makita sa concert ilang taon na ang nakakaraan, kahit pawisan ito, sobrang gwapo pa rin. Lumaki ang katawan nito, bagaman hindi masasabing pang bodybuilder. Nasa balingkinitang side pa rin pero may abs. Maganda ang biceps. Nagkaroon din ito ng tinta sa buong kanang braso na umabot hanggang sa leeg nito. Nagmukha itong bad boy. Nagpatubo rin ito ng manipis na facial hair na lalo lang nagpalabas sa pagka-masculine nito. Hindi na ito yung dati niyang boyfriend na mukhang totoy na totoy pa. Lalaking lalaki na ito ngayon. Nang umalis ito sa Pilipinas noon ay nadiskubre sa tinutugtugan nitong club sa Japan. Naging contract singer ito sa Japan ng 1 taon. Kinuha itong front act ng isang American band at kinuha ng manager ng mga iyon para magpatuloy ng career sa Amerika. Sumikat ito agad. 3 taon din siguro itong namayagpag. Buong akala niya ay mas malayo pa ang mararating nito, pero bigla itong nawala sa limelight. May balita pa rin dito sa internet. Ang sabi ay abala ito sa pagpoproduce ng mga kanta para sa mga sikat na artists. Nanalo pa ito ng Grammy, kasama ang sikat na artist para sa Album of the Year category. Siguro ay mas madami pa siyang malalaman dito kung nagpatuloy siya sa pag-google pero sapat na yun. Ayaw niya ng pakiramdam na ginagalugad niya ang lahat-lahat tungkol dito dahil para bang nahihiya siya sa kanyang sarili. Pablo, sambit niya nang malunok na ang pagkain. Magkakilala kayo, sir. Si Ninang Violi.
Tumango ang lalaki. Dating kakilala po, Manang. Anyway, Lupita, dugtong niya. Nakadama ng galit at nasaktan din ang damdamin. Hindi nito naaalala ang pangalan niya. Imposible naman yata yun. Baka nangiinis lang ito. Pero bakit naman siya nito iinisin? Sa kanya naalala ang nakitang larawan nito sa kung saan-saang events. Award shows, parties, concerts, recording sessions, bakasyon, at napakadami pang iba. Hindi kalabisang sabihing milyong tao ang nakita nito mula nang huli silang magkita. At malamang na libo ang mga taong nakilala at marahil napakadami ring nakarelasyon. Kahit nga siya ay hindi maalala ang buong pangalan ng mga kaklase noon. Paano pa ito? Ang sakit lang. Ang sakit isipin na hindi niya ito malimutan. Ang dami niyang inimagine na eksena sa pagkikita nilang muli. Pero wala pala kahit isa sa mga yun ang mangyayari. Ni hindi siya nito naaalala. Ngayon niya naintindihan ng lahat. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon, naisip niyang galit pa rin ito sa kanya. Yun pala, ni hindi nito naaalala ang pangalan niya. Ang laki niyang tanga para isipin na nagtatampo pa rin ito. May paniniwala pa nga siyang kung makakapagpaliwanag lang siya ng maayos dito ay baka sakali. Tanga talaga siya. right. Lupita, if you can start immediately, that would be great. Kailangan ni Manang violin ang kasama. Sige. Tumuloy na ang lalaki sa ref para kumuha ng may inom. Parang naestatwa siya doon. Inilagay ang kamay sa likuran para hindi nito makita dahil may bahid pa rin yun ng pagkain. Para namang baliwala sa lalaki at tumangulang sa kanya bago umalis sa kusina. Habang siya ay halos mapugto ang hininga sa kaba. Dumadagundong ang puso niya, kasabay ng pakiramdam na para bang gusto niyang mapaiyak. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Hoy Neng, ano at nakatulala ka na? Alam kong pogi, pero abay magunos dili ka. Untag sa kanya ni Ninang Violi. Pasensya na po. Anyang iniligpit na ang pinggan. Parang hindi na siya makakakain pa. Kilala mo naman pala siya. Sabi nito, hindi po ba ninyo kilala Nang? Ay nung isang araw ko lang nalaman na sikat pala. Nabanggit lang nung hardinero. Siya, maiwan na kita dito sa kusina. Iniwan na nga siya nito. Nagpasya siyang pabayaan na lang ang lahat. Ang trabaho ay trabaho, kahit parang nanliliit siya. Naisip din niya, walang dahilan para doon. Ano kung hindi siya umasenso sa buhay? Ni hindi nga siya nito naalala masyado. Bakit magiging importante sa kanya ang tingin at impresyon nito sa kanya? Grabe, ni hindi naalala yung pangalan ko. Grabe ka naman, Pablo. Sa loob-loob niya. Chapter 5. Pablo! Pablo! Sigaw ni Lupita matapos makipagsiksikan sa mga tao para lang makalapit sa barricade. Pababa na si Pablo sa entablado para sa one-night-only concert nito sa Maynila. Inutang pa niya ang pambili ng ticket. Ang pera ay 6 na buwan niyang huhulugan. Ibig sabihin, 2 buwan nang tapos ang concert ay nagbabayad pa rin siya ng ticket. Pablo! Muling sigaw niya. Naiiyak siya dahil nalulunod sa lupon ng mga tao ang tinig niya. Makikilala ng lalaki ang tinig niya na sisiguro niya yon. Pero paano nito maririnig kung ang dami nila doon at isinisigaw nilang lahat ang pangalan nito? Desperada na siya dahil walang balak tumigil ang lalaki sa paglalakad. Tuloy-tuloy ito sa backstage at pagkatapos ay aalis na malamang. Huling hirit niyang sigaw, Pablo, asawa ko! Noon ito tumigil sa paglalakad at tumingin sa gawin niya. Sigurado siyang nakita siya nito dahil nagtama ang kanilang mga mata. Pero parang wala lang dito. O baka naman nababaliw na siya para isiping nakilala siya nito sa gitna ng napakadaming tao. May ibinulong ito sa isang bodyguard. Saka tumuloy na sa likod ng entablado. Tumulo na ang mga luha ni Lupita sa sama ng loob. Akala niya talaga na kapag nagpaliwanag siya ng personal kay Pablo, maniniwala na ito sa kanya. Dahil ang mga paliwanag niya sa email at chat ay hindi nito pinansin. Tulad ng pagtawag niya rito. Ang tanga mo, sambit ni Lupita habang nakatitig sa kisame. Binabalikan na naman niya sa isip ang concert. Para saan pa? Mag-iisang buwan na siya sa rancho. At sa loob ng 1 buwan na yun, unang araw lang niyang nakita si Pablo. Ewan kung saan ito nagpunta.
Pero habang wala ito ay mayroong mga gumawa ng bahay. Naging isang malaking studio ang tatlong magkakatabing silid. Pinalakihan din ang kusina at nagpa-install ng aircon sa silid ng mga kasambahay. 3 ang maid's quarters. Hindi naman stay-in si Ninang Violi dahil malapit lang ang bahay nito. Hindi na rin naghanap ng iba pang kasambayang babae dahil may nakakatulong naman sila sa paglilinis araw-araw. 2 tauhang babae na hindi rin doon natutulog. Sa makatuwid, siya lang ang stay-in dahil siya lang ang malayo ang inuuwian. Nakatulugan na niya ang pagbabalik alaala. Naalimpungatan siya sa tunog na narinig. Agad siyang napabalikwas. Naisip na baka hindi nga naisara ang bintana ng kusina. Baka nakapasok ang pusa. Agad siyang tumakbo patungo doon para lang impit na mapatili nang makita si Pablo sa kusina. Nakasandal sa counter, umiinom ng tubig. Walang tanglaw na ilaw pero may liwanag na lumalagos mula sa bintana. Galing iyon sa ilaw sa labas. Napatingin ito sa kanya. Kumunot ang noo. Ang suot nito ay sweatpants at t-shirt na puti. Iyon ang paborito nitong pambahay kahit noon. "Sorry," sabi niya. "Akala ko may nakapasok na pusa. Hindi ko alam na ngayon ang balik mo. Kadarating mo lang?" Tumango ito. Go back to sleep. Unless you wanna join me. I'm making coffee. Napatango siya. Nakita ang nakasalang na malaking mocha pot sa kalan. Kumuha siya ng tasang sasalinan ng kape. Dumadagundong na naman ang dibdib niya. Lihim niyang pinagalitan ng sarili dahil sa nadarama. Hindi niya naalala ang pangalan mo kaya huwag ka nang kabahan. Sino ba siya? Unang boyfriend mo, yun lang. Karamihan naman ng babae nagkakaroon ng first boyfriend, first everything. Pero tapos na yon. Isipin mo, kahit pinatato niya yung pangalan mo sa dibdib niya, nilimutan pa rin niya. Siguro pinatakpan na rin niya ang tattoo na yon. Kapal ng mukha ng lalaking yan. Hindi marunong lumingon sa pinagmulan. Sa isip-isip niya kahit alam niyang mali din yun. Bakit niya asahang maalala pa siya nito kung siguro sa dami ng trabaho, sa dami ng kausap at kadil, sa dami ng nakompose na musika, sa dami ng notang kailangang sauluhin, mga piyesang kailangang tandaan at tugtugin, ay wala nang pagsisiksikan ang pangalan ng isang babaeng naging bahagi ng buhay nito. Naalala naman siya nito Nalimutan lang ang pangalan niya. Nang kumulo ang mocha pot at mapuno ang ibabaw ay isinali na nga niya ang laman sa tasa. Saka iyon nilagyan ng gatas at kaunting asukal. Siguro ay hindi pa nagbabago ang palasa ng lalaki. Inihain niya iyon sa counter. "May pagkain sa ref. Anong gusto mo?" Ikaw. "Ako? Hindi na. Kumain ako kanina." Ang ibig kong sabihin, ikaw ang gusto ko, Lupita. Natigagal siya sa lalaki. Ilang sandali bago niya nagawang makapagsalita. "Ha?" Are you aware that you look rather ravishing? Napasinghap na lang siya nang kabigin siya nito at hagkan sa panga. Sabay bulong. Did you miss me? Hindi niya maunawaan kung anong pakiramdam ang sumakop sa kanya. Basta't nagtayuan ang mga balahibo niya sa braso at batok. Nangingigang kalamnan. Pero kasabay noon ay parang nalunod siya ng emosyon at gusto niyang mapaiyak. Ano bang ginagawa mo?" Sambit niya. Nailapat ang mga palad sa dibdib nito. Tumitig lang ito sa kanyang mga mata. Kahit sa munting liwanag ay napakaganda pa rin ng mga matang iyong nung unang panahon ay inakala niyang sa kanya lang titingin sa habang panahon. Pero kamakailan lang, ni hindi nito naalala ang pangalan niya. Sukat doon ay itinulak niya ito at napaatras. "Huwag mo kong hahawakan ulit, naiintindihan mo?" Sabi niya saka mabilis na tumalikod at malalaki ang hakbang na naglakad pabalik sa kanyang silid. Nagsimula na siyang mag-impake. Ewan, hindi niya gusto ang mga emosyong nadama pero hindi niya tiyak kung hanggang kailan niya kayang itulak palayo ang tanging lalaking minahal niya at hindi na malimot. Pumatak ang mga luha niya dahil na-realize niyang mahal pa rin pala niya ang siraulo. Sa katunayan, minahal niya ito ng sobra-sobra na inakala ng nanay niya na nabaliw na siya noon. Nang umalis ito ay nangayayat siya ng husto. Nang nasa Japan na ang lalaki ay pinadala niya ito ng emails at messages. Nagpapaliwanag na hindi totoo ang sinabi niya tungkol kay Uro. Pero sinabi nitong tapos na raw ang lahat sa kanila dahil na-realize nitong masyadong malaki ang mundo. Sundan din daw niya ang pangarap niya at umalis din siya sa bansa para makita niya kung gaano sila kaliit kumpara sa kayang ibigay ng mundo.
Hindi niya iyon matanggap. Inisip niyang dahil lang hindi ito naniniwala sa kanya kaya nito nasabi iyon. Dahil kilala niya ito. Imposibleng 2 buwan pa lang ito sa Japan ay hindi na siya nito mahal. Na para bang nakatagpo na ito ng bagong paniniwala. Na kaya na nitong talikuran siya kahit sinabi na niya rito ang totoo. Araw-araw siyang nag-email dito. Sumusulat. Nagpapaliwanag. Nakipagkita pa siya kay Uro para sabihin ditong tulungan siyang magpaliwanag kay Pablo na ginawa ng lalaki sa mismong harapan niya. Nag-email din ito kay Pablo at naroon siya para tiyaking iyon. Pero wala nang naging reply pa si Pablo. Hanggang sa isang araw, na-realize na lang niyang umiiyak ang nanay niya at mga kapatid dahil payat na siya. Nakikiusap ang mga itong kumain siya na kung ano man daw ang problema niya ay lilipas din. Napabayaan niya ang mga itong tulungan siya. Nahanda ang mga itong tulungan siya. Na mahal siya ng mga ito. Na sana wag niyang kalimutang naroon pa ang mga ito at kailangan nila ang isa't isa. Doon siya natauhan at nagpa siyang pulutin ng sarili niya. Matagal bago siya nakabawi. Pero palaging nasa likod ng isip niya na magkikita pa rin sila ulit ni Pablo. Makakapagpaliwanag siya rito. Iyon ang gusto niyang gawin. Ang personal na ipaliwanag dito ang lahat. At nang puntahan nga niya ito sa concert ay hindi naman sila nagkausap. Pero hindi niya minasama ang mga iyon dahil bakit? Ni hindi nga niya alam kung nabasa ba nito ang emails niya dahil hindi na ito nag-reply. Paano kung nalimutan pala nito ang password? Paano kung nag-iba na pala ito ng email? At ang social media nito ay nawala rin. Ang sumunod nitong social media accounts ay yung alam niyang hawak ng isang team. Sa madaling sabi, bumuo ang imagination niya ng senaryo. Pero sa lahat ng yon, hindi niya naisip na hindi pala maaalala ni Pablo ang kanyang pangalan. At pagkatapos may padidyumesme pa ito isang gabi, hindi ito uubra. Hindi pa. At natatakot siya dahil baka bukas makalawa. Umubra na. Aalis na lang siya at hahanap ng ibang racket. Noon siya nakarinig ng pagkatok sa pinto. Napaunat siya. Sa kamarahang naglakad patungo doon. Open the door, please. I can see you standing right behind it. Sabi nito, pa-Ingles pa. Sa isip-isip niya, nabuhay ang gigil. Masama pa rin ang loob niyang hindi nito naalala ang pangalan niya. Tapos biglang may padidyumesme. Itsura? Binuksan na niya ang pinto. Nakataas ang muka. Halatang napansin nito ang pag-iimpake niya. Nakabukas ang bag sa kama. At may mga damit sa kutsyon. Kumunot ang noon nito. Hindi ka pwedeng umalis. Sabi nito, hindi nawawala ang pagkakakunot. Diktador ka na ba ngayon? Look, I'm sorry for kissing you. Look at you. You're beautiful. Bigla siyang napasinghap sa pagkadirekta nito, pero agad din siyang nainis. Wala kang karapatang gawin yon. Alam ko, pasensya ka na. Patawarin mo ko, Lupita. Hindi na mauulit. Ilang sandali siyang hindi nakaimik at sa huli ay tumango na lang. Sayang din ang sahod niya doon. Isa pa, mukha namang hindi maglalagi ang lalaki sa rancho. Hindi nga ba't kababalik din lang ng lalaki? So baka alis-balik lang. Hindi sila madalas na magkakasama. May ipapagawa ka ba? No, it's fine. I can take care of it myself. Rest, Lupita. See you in the morning. Again, I'm very sorry. Tumango na lang siya at pumasok na sa silid. Marahan siyang naglakad para maupo sa kama. Malakas ang tibok ng puso. Basta't sangkot ang lalaking iyon. Palagi siyang nalulunod ng emosyon. Pero pinigil niya ang sariling maluha. Dapat na niyang tigilan iyon at ang isipin ngayon ay ang mga plano. Wala na silang relasyon. Ilang taon nang tapos kaya dapat na niyang tigil-tigilan ang pagbuo ng pantasya sa isip. Dahil ilang taon na siyang nangangarap ng gising. At ilang taon na ring sinasampal ng katotohanan pero ayaw matauhan. Oras na para magmulat siya ng mata at harapin ang bagong umaga. Chapter 6. Good morning, Manang. Good morning, Lupita. Ay, good morning, sir. Si Ninang Violi. Morning. Halos bulong ni Lupita. Kumalma ka po, Cha. Saway niya sa sarili dahil biglang naghurumentado ang puso niya sa simpleng pag-good morning ng kanyang ex. Paano naman? Ang gwapo-gwapo nito kahit pawisan.
At bakit hindi man lang isuot ang t-shirt? Bakit kailangang nakasabit sa balikat? Siyempre galing sa workout. Ikalma mo ang sarili mo, Lupita. Matagal ka nang walang dilig pero hindi ibig sabihin papantasyahin mo na yan. Natikman mo na yan. Nung araw, wantusawa ka. Diyos ko, yung abs. Dati wala namang pa-abs. Bakit biglang meron ng ganyan? Bakit pinapakita sa akin? Teka, nasa na yung tattoo sa dibdib? Gusto sana niyang silipin pero naiilang siyang titigan ng lalaki. Pasimple siyang sumulya pero natatakpan ng t-shirt ang bahaging alam niyang kinaroroonan ng pangalan niya. Natataka na kita. Huwag kang mayabang. Display mo pa yung abs mo sa akin. Itsura mo. Dati makatabi mo lang ako, gusto mo na agad. Sa isip-isip niya, nakadama siya ng kung anong pagkailang nang mapansing nakatingin sa kanya ang lalaki. Tumalikod na siya at itinuloy ang pagpiga ng prutas at gulay gamit ang juicer. Bakit may nginig ang kanyang mga kamay? Ikiniyom niya yon, kasabay ng paghinga ng malalim para bumalik na sa normal ang mabilis na pagtibok ng pusong nagwawala. Nasaan ang hustisya na ganito pa rin ang damdamin niya para sa lalaking ito? Hanggang kailan kaya? Sana matapos na. Dahil nang mapag-isip-isip niya, kung noon ngang nag-Japan pa lang ito ay agad na siyang nalimutan. Paano pa kaya na ang layo na nang narating nito ngayon? Kahit humilata na lang ito maghapon, kikita pa rin mula sa royalties nito. Ilang kanta bang ito ang lumikha ang sumikat ng todo? Ilan ang nagamit sa mga pelikula? Noong isang gabi, na-curious siya at hinanap ang net worth nito. Munti ka ng malaglag ang panga niya. Multimilyonaryo sa dolyares si Pablo. Ayaw man, nakadama siya ng kurot sa puso. Ang taas ng pangarap nila noon. Naniwala pa silang basta't magkasama sila, magagawa nila ang lahat. Pero naiwan siya. At ngayon, kasambahay siya nito. Ayos lang. Ganoon talaga ang buhay. Baka naman totoo ang kasabihan na bilog ang mundo. Baka dumating din ang oras niya. Konting tiyaga sa Hong Kong, konting tiyaga sa Canada. Ganun talaga, kailangang magbanat ng buto. Lupita, untag sa kanya ni Ninang Violi. Nang, tinatawag ka ni Sir. Sir? Anyang naturete sabay harap kay Pablo. Hindi nakaligtas sa kanya ang ngiting mabilis ding nawala sa mga labi nito, pero nanatili ang ningning sa mga mata ng loko. Sabi ko saliwan mo ko. Naku, hindi na. Busog pa ako. Alam niyo ba, Manang Violi, na unang girlfriend ko tong si Lupita? Laglag ang panga niya. Mukhang nagulat din ang ninang niya. Ay, ganun ba? Naku, maigi sigurong mag-usap muna kayong dalawa, ano? Anang matanda at agad na silang iniwan. Problema mo, sabi niya sa lalaki, nakataas ang noo. Ngumiti ito, parang naaliw sa kanya. May kisla pa rin ang mga mata. Wala. Ikaw, anong problema mo? Bakit nangaaway ka? Ang aga-aga ha, Lupita. Himala, naalala mo palang naging tayo. So pangalan ko lang ang nalimutan mo. Pinagtaasan niya ito ng kilay. Wala siyang paki kahit amo niya ito. Di si Santiin siya nito kung gusto nito. Nagtampo ka naman agad. Bakit naman ako magtatampo? Para sabihin ko sa'yo ikakasal na ako. Nabura ang ngiti ng lalaki, habang siya naman ay biglang pumihit, biglang sumasalang dibdib dahil sa tahasang pagsisinungaling. Bakit ba niya yun sinabi? Isang tanong lang nito kay Ninang Violi. Malalaman na nitong nagsisinungaling siya. Kanino? Tanong nito. Wala ka na doon? Pinayagan kayang magtrabaho dito kahit ako ang boss mo? Hindi naman seloso yun. Saka may tiwala yun sa akin. Naniniwala din yun sa mga sinabi ko. Hindi tulad ng... Hindi na niya naituloy ang mga salita dahil lalabas na para bang nanunumbat siya at baka maisip pa ng lalaki na hindi pa rin siya nakaka-move on. Hindi tulad ng... Wala. Kumain ka na. Pagkatapos mo magliligpit pa ako. Taga saan? Tanong nito, mukhang ayaw tantanan ng topic. Taga rito din. Anong pangalan? Errol. Siya yung may-ari ng tindahan ng feeds. Doon nga rin sa kanya umorder ang rancho eh. Talaga? Anitong ngumiti, parang natuwa sa nalaman. Anong nakakatawa? Angil niya. Sinungaling. Ang kapal mo, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Ibig mong sabihin si Manang Violi ang sinungaling. Ang sabi niya matagal na kayong hiwalay ng boyfriend mo may-ari ng tindahan ng feeds.
Kanina lang niya sinabi sa akin bago ako mag-jogging. Naabutan ko siya sa labas kanina, nagkwentuhan kami. Kaya bakit ka nagsisinungaling, Lupita? Nito sabay kagat sa pandesal habang nakangiti pa rin at nakatingin sa kanya. Si Ninang naman. Lihim niyang himutok. Noong nakaraan kasi ay nagkwentuhan sila tungkol sa love life niya dahil nag-usisa ito. Ano ba namang malay niyang itatanong pala nitong buwisit na Pablo na to? Hindi siya nakaimik dahil ano ang sasabihin niya. Alangan namang palabasin niyang sinungaling ang ninang niya. Pumihit na lang siya at nagmamadali ng tinapos ang juicing. Masama ang loob niya. Napahiya. Bakit kasi nagsinungaling pa siya? Ano ba ang gusto niyang palabasin? Siguro, gusto lang niyang maisip nitong nakapag-move on na siya. Gusto niyang maisip nito na may boyfriend siyang mayaman. Kung para saan, kung ano ang gusto niyang patunayan, ay ayaw na niyang pakaisipin pa. Pero wala. Bistado na agad siya. Nagbuka lang siyang tanga at mababaw. Parang isang teenager na nag-iimbento ng kwento para magpabida. Miss, Napasingap siya dahil sa mismong likod niya nagmumula ang tinig ni Pablo. Parahan siyang pumihit. Nakatingala dito. Nagtatanong ang mga mata. hindi ko nalimutan ang pangalan mo. Paano ko malilimutan? Nakatatak dito. Hinawi nito ang t-shirt para ipakita ang luma nitong tato. Simpleng-simple lang yun. Sulat kamay nito ng pangalan niya. Lupita. Nagulat siya dahil akala niya ay pinatakpan na nito o kaya ay pinabura. Pero malinaw pa rin kahit na mayroon ng ibang disenyo sa paligid ng tato. Muntikan kasi kitang natawag na mahal. Kaya akala mo hindi ko maalala ang pangalan mo. Paliwanag nito. Bolero ka. Sambit niya kung bakit biglang nalunod sa emosyon. Paano kita malilimutan, Lupita? Ipaliwanag mo sa akin. Napatitig siya sa mga mata nitong nakatitig sa kanya. Sa isang iglap, tunaw na ang sama ng loob niya. Nalulunod siya sa presensya nito at sa damdamin niya para dito. Nasambit niya ang pangalan nito. Itinaas nito ang ganyang mukha. Miss na pala kita, Lupita. Pwede ba kitang halikan? Bumaba na ang mga labi nito sa kanya pero hindi iyon inilapat hanggang hindi siya sumasagot. Sige. Napapapikit-pikit na sambit niya bago nito tuluyang sinakop ang mga labi niya para sa isang napakasuyong halik na nagpanginig sa kanyang gulugod at nakapagpahina sa kanyang mga tuhod. Isinigaw ito ng kanyang puso tulad nung una niya itong minahal. Bakit ang hirap mong kalimutan, Lupita? Pakiramdam ni Pablo ay nanlalaki ang kanyang ulo matapos sagkan ang babaeng mula ng una niyang makita ay pinangarap na niya. Ilang ulit niya itong tinangkang kalimutan at akala niya ay nagtagumpay na siya. Pero heto ang patunay na hindi pa pala. Wala siya ni isang relasyong nagtagal, maliban ang kay Lilac. Kaya nang yayain siya nitong magpakasal ay umuo siya. Naisip na baka bata lang siya nang makilala si Lupita at hindi na muling magkakaroon ng ganoong klaseng intensidad sa sistema niya. Nadala lang yon ng hormones ng isang kabataan. Pero isang araw, sinabi ni Lilac na nagkamali ito sa pag-propose, na nagkakamali sila sa desisyong magpakasal. Dahil wala raw itong makitang intensidad sa mga mata niya. Nang magpaalam ang babae ay pinabayaan niya ito. Naisip na baka magbago rin ito ng pasya. Pero makaraan ng 2 linggo, naunawaan niya agad na tama ito dahil hindi siya nagkaroon ng anumang pagnanais na makipagbalikan sa babae. Hindi niya ito hinahanap-hanap at nang mag-message ito sa kanya at sinabing hinala na nito noon pa na kung hindi ito mag-e-effort ay hindi siya gagawa ng paraan at tama ito, para ba siyang napahiya. Nagpadala siya ng bulaklak sa babae ng isang set ng alahas at iyon ay nilakipan niya ng isang card na nagsasabing, You're right. I'm very sorry. I wish you only the best in life, Lilac. umandar ang mga buwan na taon. Naging abala siya sa trabaho. Pero mulat sa pool naman, ang puso niya ay naiwan sa Pilipinas. At ayaw man niyang aminin, madalas pa ring dumaraan sa isip niya si Lupita. Kahit hindi niya kailanman pinagbigyan ng sariling pakaisipin nitong muli, magmula nang magdesisyon siyang kalimutan na ito. Noong naghiwalay sila, umasa siyang nagsinungaling lang ito kahit pa nga ang sakit ng mga sinabi nito. Nang nasa Japan na siya,
Pinapadalhan pa rin siya ng nanay niya ng mga impormasyon tungkol sa dalaga. Kalaunan, nang hindi pa rin siya matahimik, kinausap niya si Uro at inamin ito sa kanya na tinraidor siya nito. Noon nagpaliwanag sa kanya si Lupita, sinasabing nagsinungaling lang daw ito para makapunta siya sa Japan, na hindi raw totoo na may relasyon ito kay Uro at iba pa. Nakita na niya ang ebidensya. Nakausap na rin si Uro na walang dahilan para magsinungaling sa kanya. Ano pa ba ang kailangan niyang malaman? Nasasaktan lang siya sa mga sinasabi ni Lupita, kaya hindi na niya binuksang muli ang kanyang email. Nagdesisyon siyang kalimutan na ang babae. Napakadaming iba pa na isip niya. Iyon din ang madalas sabihin ng nanay niya sa kanya. At kung malungkot ang isang bahagi ng buhay niya, ang iba pa ay masaya. Nadiskubre ang talento niya hanggang sa makarating na siya sa Amerika at doon nagpatuloy. Hindi rin niya inasahan ang itinakbo ng karera niya. Sino ba ang mag-aakala? Lahat ng oras ay ibinuhos niya sa trabaho para wala na siyang maisip na kahit na ano pa tungkol kay Lupita. Hanggang sa mag-concert siya sa Pilipinas. Nakita niya ang babae at para bang natunaw ang puso niya. Ibinulong niya sa bodyguard na papuntahin sa backstage ang babaeng nakapula. Naghanda siyang maiging harapin si Lupita. Kaya anong pagkagulat niya nang pagkalabas sa dressing room ay ibang babaeng nakapula ang nadatnan niya. Imposibleng matukoy ng bodyguard si Lupita sa puntong yun. Lalo na at tapos na ang concert at nagsilabasan na ang mga tao sa malaking stadium. Matagal na siyang walang balita sa babae dahil ang nanay niya ay wala na sa lugar nila. Nag-migrate na ito sa Australia, kung saan ito nakatagpo ng ikatlo nitong asawa. Ang kanyang ama naman ay nakabili ng malaking beachfront property sa tulong niya. Sa bayan iyon ng ikalawang asawa nito sa Cagayan de Oro. Alangan namang tanungin niya si Uro. Hinanap niya si Lupita sa social media at nakita naman, pero wala masyadong impormasyon tungkol dito. Ginusto niya itong makausap, makumusta, pero sa huli ay naisip niyang walang dahilan para doon. Tinawag siya nito sa concert. "Pablo, asawa ko!" Iyon pa ang sinabi nito. Narinig niya yun, namukod tangi sa lahat. Iba ang timbre ng tinig ng babae sa kanyang tenga. Isang kakaibang notang lutang sa lahat. Pero ginawa lang nito para siguro. Ayaw man kailangan niyang tanggapin na nagsisi ang babae sa kapasyahan kay Uro. Ganoon lang yun kasimple. At ngayong hindi inaasahan na nagkita silang muli, sari-sari ang nadarama niya para dito. May simpatya na hindi nito natupad ang mga pangarap noon. Sometimes he wanted to ask her what went wrong with her and Uro. Baka naman isa lamang iyong panandali ang relasyon. He would have gladly accepted her back anyway, even after all that, because he loved her so. But he also realized that it would have been impossible to trust her being so far away. Iyon ngang sa Maynila lang siya nagtungo ay nagawa na nito yun. Paano pa ang malayo ng gusto dito? At kahit nakunin niya ito at isama, madalas siyang nasa trabaho at mahirap yung aandap-andap ang kalooban niya. Nag-aalala na baka malungkot na naman ito at maghanap ng panandali ang magpapasaya rito. Lalo niya itong hinagkan. God, kissing her felt like coming home, or that first ray of sunshine washing over him. Kissing her felt like springtime after a long winter, or a fresh toasty blanket when it was freezing cold outside. A brand new morning, a cozy contentment. Her kiss was everything beautiful to him, and it made him a little sad, knowing that even if he wanted to be with her, if the trust wasn't there, it would simply be impossible. Ang problema lang, hindi niya sigurado kung kaya niyang magpatuloy na wala ito sa buhay niya. Kahit ngayon ay natiyak na niyang hindi na ito kailanman mawawaglit sa sistema niya. Nang maghiwalay ang mga labi nila ay napatingin siya rito. Hindi na nito kailangang malaman na napakatagal na panahon na niyang tinanggang kalimutan ng maamo nitong mukha. Buong akala niya ay nagtagumpay na siya. Isang halik lang pala nito ang magpapabalik ng lahat ng pilit niyang kinalimutan. She will forever be a part of him. Her presence will always linger in the corridors of his being. He thumbed her cheek. Kung malalaman lang nito kung paano niya ito minahal, siguro ay may isip nitong ang laki niyang baliw o tanga.
kaya hindi na nito kailangang malaman pa kailanman. I will kiss you more now, love. He told her. Tumitig ito sa kanyang mga mata. Tumango, saka pumikit bilang pagpapaubaya. God, how he ached for her. Chapter 7. Halos tulala at tahimik lang si Lupita habang nasa mga bisig ni Pablo. Hindi niya alam kung alin ang unang pagtutuunan ng pansin. Ang katotohanang kinailangan siya nitong hagkan kanina, kung hindi man ay ilagay sa kanyang bibig ang daliri nito upang matahimik siya sa pag-ungol. O ang ginawa niyang pag-ibabaw sa lalaki 20 minutos matapos ang unang pagtatagpo ng kanilang mga katawan. Nang muli nitong hagkan siya at damhin, siya pa ang agresibo. O ang intensidad ng pagsasanib ng kanilang mga katawan. O ang emosyong bumabaha ngayon sa kanyang dibdib at isinisigaw ng paulit-ulit ang pangalan nito. O ang malaking tanong sa isip niya kung paano na ngayon. Alangan namang tanungin niya ito kung anong ibig sabihin ng nangyari. Wala, malamang. Ginusto nila pareho. Alangan namang itanggi niya yun. Baka sabihin nitong nag-iinarte siya ngayon. Matapos niyang pagsawain ang mga labi niya rito, makaraan silang tumuloy sa banyo at mag-shower. Paglabas nila doon ay parang napunta na sila sa kung saang lugar na sila lang ang tao. Napuno ng mga anas nila ang silid nito at kalaunan ng malalakas niyang ungol. Sa lahat ng kanyang isipin, isa ang bigla niyang naibulalas. Ganun ba ako kaingay noon? Sukat bigla itong humalakhak, saka siya dinampian ng halik sa labi. Mas lumakas ngayon. Konti lang. Mas tumaas din ang isang nota. Siguro dahil matagal nang wala. Baliw? Ingos niya. Anong matagal na wala? Madami kaya? Talaga? Ganyan ka din noon kapag matagal nang wala. Noon yun, ganito na ako sa natural ngayon. Bakit hindi mo alam na maingay ka? Ang anumang sasabihin niya ay naiwan sa kanyang lalamunan. Nakagat niya ang labi saka sinabi. Nakakahiya, baka may nakarinig sa akin. Humigpit ang yakap nito sa kanya saka bumulong. Maganda nga yun. Para alam ng lahat na akin ka. Kakornihan mo. Hindi na uso ngayon ng ganyan. Should people always be too literal about it though? Hindi ba pwedeng gusto ko lang ang idea na sa akin ka at sa'yo ako? Parang fantasy, ganon. Dugtong niya. Siyempre, naiintindihan niya naman yun. At alam niya naman na hanggang salita lang. Hindi ba at higit pa roon ang mga pangako nila sa isa't isa noon? Mga pangako at deklarasyon ng pagmamahal at debosyon na hindi natugunan maski simpleng email o chat message bandang huli. Kung ang ibang tao naiisip na hindi magandang sabihin ng akin ka dahil parang ginagawang bagay ang isang tao, sa kanya naman ay hindi magandang sabihin yon dahil pampakilig lang. Hiniram lang sa mga libro, sa idea ng marubdob na pagmamahal na mabilis palang matibag. In short, akin kakineme. Kumbaga sa pagkain, artificial flavoring. Kumbaga sa gamit, mabilis masira, imitation, fake, made in China. Ano bang sinasabi nitong yun? Ibig bang sabihin may sila na agad? Hindi niya alam at ayaw niya munang umasa. Hindi pa nga siya nakakabawi mula sa huling pag-asa niya sa alok ng lalaking ito. Heto na naman siya. May gagawin pa nga pala ako. Shh! Hindi mo na kaya. Pinagod kita. Diyan ka lang. Pero Makakapaghintay yun. Kung hindi ako ang gagawa. maglalaba ako ng damit mo. Tapos magluluto ko ng pananghalian. Sa hapon maglalaba ako ng damit ko. Absent si Epang. Next week pa daw makakabalik dahil sasamahan ng nanay sa Maynila. Ako ang nakatoka sa labada. Hayaan mo na yun. Nakakahiya kay Ninang. Sige na. Bumangon na siya. Bahagyang nahiya na ilantad dito ang kanyang katawan. Pero hinigit nito ang kanyang kamay para muli siyang bumagsak sa kama. Impit siyang napatili at napatawa. Kinubabawan siya nito. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Ayaw mong sumunod sa boss. Sabi ng lalaki, nakangiti rin sa kanya. Hindi niya maiwasang haplusin ang pisngi nito. Hindi pa rin makapaniwala na naroon lang ito. Abot kamay niya. Bigla siyang napalunok para bawasan ang biglang paninikip ng dibdib. Ilang taon niyang pinangarap makita muli ang gwapo nitong mukhang iyon. Hindi ka susunod? Tanong nito, tila nang hahamon. Susunod na po. Mabuti naman.
Siniil siya nito ng halik sa labi. Hindi pa nagtagal, naging pangahas na ang mga labing iyon. Bumaba sa kanyang katawan. At pinagsawa nito ang mga yon hanggang sa muli ay masambit niya ng paulit-ulit ang pangalan ng lalaki. Nanghihina na ang tuhod niya pagkatapos kaya sumunod na siya sa boss. Nanatili siya sa tabi nito at doon nakatulog. Nang magising siya ay nasa ilalim siya ng makapal at malambot na comforter. Pero nag-iisa na siya sa silid. Balikwas siya ng bangon nang makita sa wall clock na 2:00 na ng hapon. Diyos ko, talaga yung lalaking yun. Sambit niyang hindi maganda tuto sa pagtakbo patungo sa banyo para mabilis na maligo ng katawan at magsipilyo. Saka siya nagmamadaling bumaba. Hinarap niya si Pablo sa sala, kusina, studio, pero wala ito. Napabuntong hininga na lang siya. Nagtungo sa silid para imisin ang mga damit. Isasabay na lang niya sa paglalaba ng mga damit nito. Ang gulat niya nang makitang wala ng laman ang laundry basket niya. Nagtungo siya agad sa laundry area at napatutup sa bibig nang makita si Pablo. Nasa tapat ito ng lababo sa gilid ng silid. Kinukusot ang panloob niya. Suot nito ay sweatpants lang. Ang t-shirt ay nakasabit sa isang upuan. At sa magandang sampayan na nasa kabilang panig ng labahan, sa side na bukas at naaarawan, ay nakasampay lahat ng damit nitong labahan kanina, maging ang mga damit niya. Tapos na nitong labahan lahat. Nakita na siya ng lalaki. Ngumiti ito sa kanya at kumindat. Kamusta ang tulog ng asawa ko? Napanganga siya rito pero agad ding itinikom ang mga labi. Agad siyang lumapit dito. Akmang aabutin ng panloob niyang luma pero nailayo na nito. Ako na. Para kang sira. Anyang hinablot ang panloob. Saka ito pinuwit. Nakangiti. Para makahakbang ito at siya ang makapwesto sa tapat ng palanggana. Kinusot mo talaga? Maselan ka sa ganyan kahit noon. Alam kong labang kamay. Para namang ito ang una. Sukat niyakap siya nito. Hinawakan ng mabulang kamay ang mga kamay niyang nakalublob din sa tubig na may sabon. Hindi niya malaman kung bakit ganoon lang ang ginawa nito. Parang napaka-erotiko na. Alam mo bang kahit noon gusto kong gawin to? Ano maglaban ng panty ko? Natatawang sabi niya kahit napakagat ng labi. Oo. Bulong nito. Gusto ko kapag ako ang naglalaba at ako rin ang nagsusuot sa'yo. Ang creepy mo. Pagdating sa'yo medyo. Damay niya ang pag-alog ng katawan nito sa mahinang pagtawa. Pinabayaan niya itong makitulong sa kanyang tapusin ng labada. Ilang piraso na lang yon. Isa lang naman ang luma at nakita na nito kaya hindi na siya nahiya pa. Isa pa, ano pa bang ikakahiya niya sa loko-loko? Lahat ng sulok ng katawan niya ay nakita na nito at nahagkan kanina lang. Pinabayaan na niya itong magsampay noon ng mabanlawan. Para silang mga tangang nagngingitian. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari pero masaya siya. Kung magtatapos man ito tulad ng noon, ayos lang. Kahit panandalian lang, tatanggapin na rin niya. Dahil ang lalaki lang naman ang minahal niya ng ganun kaya pagbibigyan na niya ang pusong baliw pa rin dito. Walang kasalanan ng puso niya para parusahan sa pamamagitan ng pagkakait doon ng tangi niyong kaligayahang nagngangalang Pablo. Hindi man nagtanong kay Lupita, alam niyang alam na rin ni Ninang Violi na may namamagitan sa kanila ni Pablo. Paanong hindi kung halos doon na siya natutulog sa silid ng lalaki? Ilang ulit na siguro nitong napansing sa gitna ng araw ay mawawala siya at magpapakita na lang muli kasama na si Pablo sa hapon. Bagong gising. Paano naman? Kahit tanghaling tapat ay nagyayaya ang lintik na Pablo. At paano niya ito matatanggihan kung minsan ay siya naman ang nagyayaya dito? Pero higit sa pisikal, madalas din silang nagkukwentuhan ng kung ano-ano sa mga buhay nila. Ikinuwento nito ang tungkol sa naging career nito at kung bakit tumigil ito sa kasagsagan ng kasikatan. Ang sabi nito, I found it to be a very dark place. Hindi ko gusto. The industry is like a monster that you can't feed enough. Hindi ko rin gustong makakatrabaho kong malalaking tao. Behind all the glitz and glamour lies a dark soulless place that takes advantage of talents and people. Sabi ko mas maiging solo na lang ako, o kaya freelancer na lang. Plus I can always make music and stream it. Nung bata tayo, ang gusto ko lang naman talaga tumugtog. Hindi ko pinangarap sumikat.
Pero thankful din naman ako sa nangyari sa career ko. Pero masyadong maingay dun. Hindi ako masasanay. Namamatay ang kaluluwa ko sa ganung lugar. At batid ni Lupita na totoo ang sinabi nito dahil kahit noong sila pa, tahimik ang personalidad ni Pablo. Kahit naghuhumiyaw ang talento nito. Kapag tinignan ito, may isip din agad na taglay nito ang muka na para sa entablado. Pero alam niyang hindi ito magiging masaya doon paglaon. Dahil simple ang mga gusto nito sa buhay. Tulad niya, mababaw lang ang kaligayahan nito kung tutuusin. Mahigit 2 buwan na siya sa rancho. Madalas lumuwas si Pablo dahil mayroon ding inaasikaso doon. Noong isang araw ay lumuwas itong muli. Mamaya raw ang uwi. Ngayon ay nasa kusina siya, kasama si Ninang Violi. Kapwa sila may mga plastik sa kamay. Naghihimay ng langkang tanim. Imamatamis nila iyon at gagawa rin ng halayang ube mamaya. Ano na bang balita sa nanay mo? Dadalawin ko nga sana mamaya at may 2 buwan na rin na huli kong mabisita doon sa inuupahan mo. Hindi ba't nung nakaraang buwan nakalipat na at may tindahan na rin si Daleng? Sabi nito. Opo, nakalipat na po dun sa kaibigan ni Daleng. Swerte nga po ni Daleng. May kaibigan na pinagkatiwala sa kanya yung nabiling bahay dyan. Nakakapwesto na sila sa sari-sari store, pinahiram pa ng puhunan. Malakas nga po yung tindahan Nagugulat din ako. Ang sabi po ni Daleng mag-resign na raw po ako at tumulong na lang kasi nga malakas talaga. Kaya lang, hindi mo magawa dahil abalang-abala ka sa pagkerengkeng. Dugtong ng matanda, umirap bagaman nakangiti naman. Nabanggit mo ba sa nanay mo itong sa inyo ni Pablo? Natigilan siya. Po, alam mo na kung anong sinasabi ko tong batang to. Parang hindi ka 2 buwan doon natutulog sa kwarto ni Sir. Alam ba ng nanay mo? Nag-init ang kanyang muka. Hindi po alam at hindi ko po alam kung sasabihin ko dahil hindi naman kami talaga ni Pablo. Paanong hindi? Nagsasama na kayo halos Neng. Hindi naman po Pues hindi ko sasabihin sa nanay mo. Kang mag-alala. At yan dapat na ikaw ang magsasabi. Ang akin lang, kung hindi ka sigurado, huwag kang papalamang. Baka mamaya mabuntis ka pa dyan. Matagal na kitang gustong pagsabihan pero matanda ka na, Lupita. Kaso mo kahit anong tanda, kung nababaliw sa pag-ibig, wala ring pagkakatandaan. Ang akin, payag ka ng payag, pakakasalan ka ba? Hindi na lang siya umimik. Siyempre, old school si Ninang Violi. Sa tingin nito ay nalalamangan siya ni Pablo. Siya naman ay ayaw madaliin ng lahat. Kahit pangahula niya, magiging masaya naman ang ending sa pagkakataong iyon. Parang nabalik ang dati, pero mas mature na sila ngayon. Hindi na siya parang mamamatay kapag aalis ito. Pero pareho pa rin silang hindi mapakali kapag magkalayo kaya kung minsan, kahit 1 linggo ang paalam ni Pablo, 3 o 4 na araw lang babalik na. At parang palaging taon na nawala pagkakita sa kanya. Nalulunod pa rin siya sa damdamin para sa lalaki. Pero hindi na tulad ng noon na lahat ng enerhiya niya ay narito lang at wala sa ibang bagay, kabilang na sa kanyang sarili. Pero may mga bagay silang hindi na pag-uusapan, kung hindi man ay iniikutan lang, tulad ng tungkol sa nangyari noon. Kailanman, hindi niya masabi sa lalaki ang tungkol sa naging usapan nila noon ng nanay nito. Dahil syempre, nanay nito yon. Isa pa ay nagpayo lang naman ng babae kung tutuusin. Binigyan lang siya nito ng impormasyon kung baga. Siya ang nagdesisyong sabihin kay Pablo na magandang mag-abroad ito. Kusa niya iyong ginawa. Ang tungkol kay Uro ay hindi rin niya sinabi dito dahil nasabi na niya noon. Nagpaliwanag na siya noon. Alam na nito. Kaya nananatiling mapaklang paksa iyon. Isa pa ay matagal na panahon na. Madami nang nangyari sa buhay nila. Siguro mapag-uusapan din naman nila isa sa mga araw na darating. Hindi nagtanong ang lalaki tungkol sa naging love life niya, kaya hindi rin siya nagtanong sa naging love life nito. Bukod sa minsan niyang kinumpirma kung wala na ba talaga ito at si Lilac Gray. Oo daw, tapos na raw ang relasyon ng dalawa. Pero iyon lang ang sinabi nito, tulad ng isang gentleman dahil ganoon si Pablo. Nagpatuloy sila sa paghihimay ng langka ni Ninang Violi at maya-maya ay nagluto na rin ng ube. Paborito iyon ni Pablo. Nagluto rin siya ng morcon at mamaya ay magpapaihaw ng isda.
Gabi darating ang lalaki at gusto niya itong pakainin ng masarap para hindi na alis ng alis. Pero ang pinakamasarap na ihahain niya ay mamaya sa kama. Ano pa kung hindi ang kanyang sarili? Gusto niyang mapahagik-gik na may kalakip na landi sa isipin. Pero ang lahat pala ng plano niya ay hindi matutuloy nang dumating ang lalaking kasama si Lilac Gray. Doon daw magstay ang babae at magre-record ang mga ito. Gusto niya agad makausap si Pablo dahil bakit wala itong pasabi sa kanya. Pero mahirap itong tiyempohan dahil nga may bisita. At nang sumapit ang hapunan ay pinasalo siya nito. Pero nabuisit siya kay Lilac na panayang daiti ng dibdib kay Pablo. Aabot lang ng inumin na hawak pa sa braso, sabay dikit ng dede. Putya, ang sarap sampalin eh. Hindi niya naman malaman kung totoo o fake ang boobs dahil lahat dito ay parang binili sa doktor. Ang matatabang labi, ang matangos at manipis na ilong, ang malalim na pisngi. Makapalang makeup nito, hindi niya malaman kung ano ang totoong itsura. Nang matapos ang hapunan ay nagkwentuhan pa ang mga ito sa hapag at nailang siyang sumali dahil tungkol sa music iyon at wala siyang alam sa paksa. Nahihiya rin siyang palaging tinatangka ni Pablo na isali siya sa usapan, pero hanggang tango lang siya. Dudugo ang ilong niya sa babaeng hindi marunong magtagalog. Nagpatuloy ang kwentuhan ng dalawa sa sala. Tumuloy na siya sa silid niya para saglit na magpahinga. Pero nang mahiga ay hinila siya ng antok. Umaga pa siya naghahanda at noong hapon ay naghalupa ng ube ng ilang oras. Nang maalimpungatan siya ay agad niyang sinipat ang relo. 2:00 ng madaling araw. Balikwas siya ng bangon, saka tumuloy sa sala. Naroon ang pinag-inuman ng dalawa pero wala ang mga ito. Tumuloy siya agad sa silid ni Pablo. Pagbukas ng pinto ay nagulantang siya nang maabutan ang dalawa sa kama. Mahigpit na yakap ni Pablo si Lilac. Ang mismong paraan ng pagyakap nito sa kanya. Tulog ang dalawa. Taksil. Sa loob-loob niyang agad na naluha. Ano pa ang magagawa niya? Alangan namang gisingin niya ang mga ito. Tahimik na lang siyang bumalik sa kanyang silid pero hindi na siya dinalaw ng antok. At nang sumapit ang 6:00 ay naghanda siya tulad ng araw-araw na ginagawa. Naabutan niya si Pablo sa kusina. Umiinom ng tubig. Nagising din ang taksil. Sabi niya. Hey, sorry, what? Sabi ko nagising din ang taksil. I don't understand. Nagdala ka ng babae dito, hindi mo sinabi sa akin. Ang kapal mo. Pakakasalan mo ba ako? Kung hindi mo ako pakakasalan, break na tayo. Halatang nabigla ito at nabigla din siya. Bakit kasal ang sinasabi niya? Saan ang galing yun? At anong break kung hindi naman yata sila? Parang hindi nito malaman ang isasagot at naiintindihan niya yun. Narealize din niya na hindi siya makukontento sa isang relasyong malasado dahil kailan ba niya hindi minahal ng todo ang lalaking ito. Tama lang nakasalang itanong niya dahil yon ang totoong gusto niya. Gusto niyang makasama habang buhay si Pablo. Kaya bakit siya magsasettle sa kung ano lang ang kaya nitong ibigay? Hindi ba niya deserve pakasalan? Pero siguro nga, masyadong mataas ang pangarap na yon. Si Pablo P.Z. Ziegler ito. Nasa kaitaasan, may sariling label, multimilyonaryo sa dolyares. Siya ay wala pang 10,000 ang pera sa bangko at galing lang sa sahod niya mula dito. Kasambahay siya, manikurista, all around, habang ito ay... masyadong mahaba ang listahan kung ano-ano si Pablo at ang simpleng buod ay hindi siya bagay dito. Good morning. Bati ni Lilac Gray na pumasok sa kusina. Walang pakialam kahit ang suot lang ay panloob nitong napapatungan ng robe na nakabukas din sa unahan. Wala na itong make-up. Maganda pala. Pati katawan maganda. Sikat, mayaman, magaling kumanta, mahusay makipag-usap sa mga tao, mukhang mabait sa fans, at ubod pa ng ganda. Putya, siya pa talagang may ganang magtanong kung pakakasalan siya ni Pablo. Kung si Lilac ang una nitong gustong pakasalan. Grabe ang lakas ng loob niya. Tumalikod na siya bago pa mapaiyak doon. Mabilis siyang nag-impake. Pahiyang-pahiya sa parang pagbibigay ng ultimatum kay Pablo at umalis bago pa niya maharap muli ang lalaki. Makapalang mukha niya, pero hindi sobra. Pero napilitan din si Lupita na bumalik sa rancho dahil napagalitan siya ng ninang niya. Tao daw siyang tinanggap doon.
Bakit lumaya siyang walang paalam sa kanilang amo? Pahiyang-pahiya siya. Sorry siya ng sorry dito. Naiintindihan naman daw siya nito, pero sana ay magpaalam siya ng maayos sa kanilang amo. Dahil kahit naman daw sila ay kasambahay lang, dapat na mayroon silang dignidad at pagkapropesyonal sa trabaho. Kaya heto siya ngayon, naghihintay sa kusina dahil tinawag na nito si Pablo. Pinagpapawisan ang kanyang mga kamay. At nang naroon na ang lalaki ay agad siyang tumayo. Magpapaalam na ako. Pasensya ka na kung hindi ako nakapagsabi ng maayos kahapon. Sabi niyang hindi tumitingin sa lalaki. Mga munting sulyap lang. Nahihiya pa rin siya at nalulungkot. Nabibiyak ang puso. Bakit ba minsan lang siya magmahal at ang napili pa niya ay yung nasa kaitaasan? Bakit hindi ka makatingin sa akin? Tanong nito. Napilitan siyang tumingin sa gwapo nitong muka, pero agad ding isinukbit ang bag. Inimpake na ni Ninang Violi ang mga gamit niya dahil ilang piraso lang naman din. Mauuna na ako. Salamat. Ingat, Lupita. Maraming salamat. Noon siya napatingin dito. Malinaw na narinig ang lumbay sa tinig nito. Malungkot ang lalaki sa pag-alis niya, pero pababayaan din siyang umalis. Mababaw na lungkot, nakaterno ng mababaw nitong pagtingin. Gumuhit ang sakit sa puso niya. Siguro may mga tao talagang hindi para sa isa't isa kahit anong pagpipilit pa ang gawin. Nagkataong sila yon ni Pablo. Mula noon hanggang ngayon, naghihiwalay at naghihiwalay ng landas sa huli. Chapter 8. Napangiti si Pablo habang yakap-yakap ang ama. Nang maghiwalay sila ay nakita niya ang pamamasa ng mga mata nito. Palaging ganon ang reaksyon nito sa tuwing titignan siya. Nakasulat doon ang pagmamalaki, ang pagmamahal. Para bang hindi ito magsasawang humanga sa kanya. Muli siya nitong niyakap. Tay, pasensya ka na kung di agad ako nakauwi dito sa'yo. May pinapagawa kasi ako sa Maynila na paupahan. Isang building, may isa kang pinto dun. Tapos tigi-isang mga kapatid ko. Lalo nang namasa ang mga mata nito. Ako nagabala ka pa anak. Ito nga lang resort, napakalaking bagay na. Buhay na kami ditong lahat, labis-labis pa. Salamat sa'yo. At ang nanay mo, alam mo namang mukhang pera yun. Ikaw tong lalaking to. Kaya tagal-tagal nang hiwalay sa una, bitter na bitter pa din. Agaw ni Tita Beth, ang ikalawang asawa nito. Ay, totoo naman. Pero maigi na rin at dahil sa ugaling gano'n nakakilala kita. Ay di sinuwerte ka patuloy sa akin. Napatawa na lang si Pablo. Sanay na siya sa patutsada ng lalaki sa nanay niya. Formal ito sa nanay niya pero hindi masasabing magkaibigan ng dalawa. Kumusta ka na ba anak? Anito nang sila na lang dalawa ang maiwan sa cottage. Nakatanaw sila sa karagatan. Hindi ka na ba babalik sa Amerika? Kapag na lang po siguro hindi maiiwasan para sa trabaho. Pero dito po muna ako siguro. Sagot niya. Nabasa kong balita, kasama mo raw ulit yung dati mong nobya Amerikana. Bumalik ng Amerika tay. May nirecord lang kaming kanta. Sadya bang wala nang babalikan sa isang yon, nak? Naku, wala na po talaga tay. Sa bagay, parang wala ka nang minahal katulad nung unang mong girlfriend ano anak. Yung Lupita. Ko, gigil na gigil ang nanay mo doon noon. Kinausap pa ako at gusto kong kasabwatin. Kausapin ko daw si Uro. Yung kabanda mong may itsura. Siya na raw ang bahalang mag-abot. Basta't mapagsira daw kayo ni Lupita sa pamamagitan ng Uro. Kako'y manahimik siya at huwag makialam sa anak niya. Ano pong sabi niyo tay? Gulantang na agaw niya. Kinausap ni nanay si Uro. Sa wari ko hindi naman. Kasi pinagsabihan ko. Kako'y kapag itinuloy niya talagang mag-aaway kami. Pakialamerang babae. Gustong-gusto kasing mag-abroad ka nun eh. Eh di ba't nung araw ayaw mo nang iwan si Lupita? Mahal na mahal mo ang batang yun. Akala ko nga'y maaga kang may kakasal eh. Napahagod siya ng kamay sa ulo. Malakas ang tibok ng puso. May balita pa po ba kayo kung nasaan na si Uro? Hindi ba't nasa Alfonso pa rin? Kumandidatong ang konsehal ng bayan, hindi ba? Nanalo naman. Tumayo siya. Tay, pakihatid po ako sa airport. Oh, padarating mo lang ah. Babalik po ako agad. Kailangan ko lang makausap si Uro. Naidiin niya ang hinlalaki at hinduturo sa mga mata para pigilan ang pagpatak ng mga luhang biglang-bigla ay nagbantang bumagsak. Ay nalinti ka na. Mukhang itinuloy pa yata ng impakta mong inaplano. At mukhang nagtagumpay. Mamumura kung talaga yung isang yun eh. Halika na!
Pablo P.Z. Ziegler, naghirap na? Hindi ko kinaya ang headline. Tawa ng tawa si Freshness habang nakatingin sa phone. Ipinasa nito iyon kay Lupita. Mga picture ni Pablo, nakasuot ng ordinaryong t-shirt at sweatpants, bumibili sa tindahan ni Daleng. Napatawa na rin tuloy siya kahit naawa ng gusto sa lalaking trending ngayon. May 2 linggo na itong napapadaan sa tindahan tuwing umaga at madalas kapag ilang na oras din sa hapon. Tumatambay lang ito sa labas ng tindahan, bumibili ng kung anong maisipan nito. Soft drink, bottled water, sky flakes, candy, kukutin at iba pa. Wala namang nakakapansin dito dahil doon ito pumupwesto sa bangko sa gilid ng bahay. Hindi naman bawal doon pero kapag ibang tao ay sinasabihan nilang pribado na. Pero paano niya naman masasaway si Pablo? Kung makikita ito ng ibang customer, pagkakaguluhan pa. Hindi naman makakatakas agad dahil sa malayo naghihintay ang driver. Minsan nga wala pang driver, nagbibisikleta lang. Sa wakas, may nakakita na dito at pasimple pang nakunan ng picture. Hayun, trending tuloy. Makunan ba naman habang bumibili sa sari-sari store ng candy at skyflakes? Inakala tuloy naghirap na. Ewan kung ano ang pakay nito. Kapag tinatanong niya naman, sasabihin lang na tumatambay daw. Hindi na lang niya pinapansin, kahit pa ang nanay niya at mga kapatid ay takang-taka na rin. Speaking of the pogging devil, hayun ito, umagang-umaga. Pabili. Nakangiti nitong sabi. Ako na sana ang magbebenta sa poging sikat. Pero parang nahuhulaan kong yung manhid ang gustong makausap. Sabi ni Freshness. Pasok doon, aniya sa akla. Itinuro ang pinto papasok sa bahay. Ang aga mong manginis, Freshness ha? Kasalanan ko bang nagpapasamay ang kambal mo sa mahogany market? Ang tagal nga ng impakta. Hindi na doon nakatira si Daleng. Doon na sa bahay ng pakakasalan nito, si Anton. Nakahanap din ng mayaman ng kapatid niya, pero mahal na mahal din ito ang lalaki. Sana all, ika nga ni Freshness. Nilapitan na niya si Pablo. Bakit ka ba punta ng punta dito? Dalagay ka na sa balita. Nakita mo na ba? Tumango ito. It doesn't matter. Ano ba kasi ang kailangan mo? Diyos ko, ang manhid, hindi ko kinakaya. Si Freshness. Bakla, tumahimik ka, sinasabi ko sa'yo. Angil niya dito. Tumirik ang mga mata nito matapos ay umaktong nag-zipper ng bibig. Muli niyang hinarap si Pablo. Anong sayo? Bottled water, saka skyflakes, miss. Pagbigay pa lang niya rito ng tubig ay may pumarada ng sasakyan sa tapat ng tindahan. May decal ng TV station sa labas. Pablo, pumasok ka na kung ayaw mong ma-interview. Sabi niya rito. Pumasok na nga ito sa tindahan at tumuloy papasok sa loob ng bahay. Mabuti na lang at wala pang customer. Pinalabas na si Freshness sa tindahan. Sinabing paalisin na nito ang taga-TV station. Nay, dito muna siya kasi may taga-TV po sa labas eh. Sabi niya sa ina. Ay, anong nangyari? May nakakita pong nakatambay sa labas kaya napagkamalang naghihirap na. Bigla siyang napatawa kahit naaawa pa rin sa lalaking pinagpepiestahan ngayon. Wala namang masama sa pagiging mahirap. Pero iba kasi ang dating ng balita dito. Para bang isa itong malaking talunan. Halika, pasok, sabi ng nanay niya. Kumain ka muna, Pablo. Ikaw na may kay aga-agang maligaw dito kay Lupita, no? Nay! Saway niya. Sukat na mula si Pablo, parang nahiya, napahagod sa buhok. Ko ano bang dahilan at inaaraw-araw ka ng dalaw, anak? Mahiyain lang talaga at hindi pa makapagtapat, ano? Bueno, maiwan ko muna kayo. Freshness, huwag ka nang humirit at pabayaan na nating mag-usap itong dalawa. At maya-maya lang nandyan na at nagtatakbuhan na ang triplets. Hindi na makakapagsulo ang dalawang yan pag dumating yun, ako. Hinigit ng nanay ni Lupita ang bakla. Naiwan sila ni Pablo sa kusina. Ipinaghain niya ito. Pasensya ka na sa nanay. Hindi ako nanliligaw kaya ako nagpupunta dito. Alam ko. Ang ibig kong sabihin, hindi pa. Hanggat hindi pa ako nakakahingi ng tawad. Araw-araw akong nagpupunta dito na may balak humingi ng dispensa. Pero araw-araw ding umuurong ang dila ko. Dahil ang dami-dami ko palang kasalanan sa iyo, Lupita. At nahihiya ako sa iyo. Napatingin siya dito. Ano bang sinasabi mo? Nung nag-email ka ng paliwanag sa akin,
Hindi ako naniwala sa'yo dahil nakausap ko si Uro. Ang sabi niya may relasyon daw kayo. Sinungaling na yun? Agad umalsa ang galit niya. Kasalanan niya, pero kasalanan din ni nanay. Siya ang nangumbisi kay Uro. Inabutan daw ng ilang libo. Gusto ko pa rin magpatuloy tayo noon, Lupita. Pero naisip ko na ang hirap. Dahil yun ngang nasa Maynila pa lang ako nagawa mo na sakin yun. At nagsinungaling ka pa para pagtakpan kahit inamin mo na bago yun. Kung nasa malayo akong lugar, lalo na. Yun ang naisip ko. Pero mas importante siguro, yung tiwala ko sa'yo na wala talaga. Hindi ko na binuksan ang email mo kasi ayoko nang mabasa ang sasabihin mo. Masyadong masakit. Naging busy na rin ako sa trabaho. Iniisip ko na lang na siguro hindi talaga tayo para sa isa't isa. Nung concert ko, nakita kita, akala mo ba? Sabi ko sa bodyguard, papasukin ka. Yung nakapula ka ako, pero ibang nakapula ang napapasok niya. Gustong gusto kitang puntahan noon, Lupita. Pero sa huli, naisip kong nakapag-move on na ako. Na ang tagal-tagal kong ginawa, baka malulung na naman ako sa'yo. Nagkaroon ako ng relasyon sa ibang babae. Hindi ko na naramdaman ng ganun. Yung tulad ng naramdaman ko para sa'yo. Naisip kong normal lang. Kasi bata pa ako nun. Mainit pa. Emosyonal pa. Nung niyaya akong magpakasal ni Lilac, sabi ko sige. Pero siya rin ang tumapos ng engagement. She said she suspected that I didn't love her. And she was right. Nakita ko siya sa kwarto mo. Kayakap mo siya. Kaya ako nagalit. Pag-amin niya. I didn't even know that. Akala ko ikaw ang katabi ko. Ang dami kong nainom. And I shouldn't have, but she's a good friend. We remained friends. Besides, she's in a relationship. Talagang recording lang ang idinayo niya rito. Nasa Singapore kasi siya. Nagkaproblema yung kanta kaya tumuloy na siya dito. Dapat nasabi ko sa iyo bago kami dumating. I'm really very sorry about that. It slipped my mind because I really don't see her as an ex, but as a friend, a client. You have to understand, my relationship with her was nothing special, really. I had sort of given up by then, trying to find what we had in relationships. Because I always ended up disappointed, you know. And it was a dumb decision to get engaged. Mabuti napansin niya. Because I honestly would have went on with it just because I thought that that's it. That's the best I can get if I couldn't have you. Halos mapanganga siya rito. Nagpatuloy ang lalaki. Nung nagising ako, wala na rin naman siya sa kwarto ko kaya hindi ako aware. Pagod na pagod ako noon. Galing pa akong Manila, remember? Siguro nakatulog na rin siya sa kwarto. Who knows? Anyway, she left after we finished recording. Wala naman siyang nabanggit sa akin. Bakit ganun ang suot niya nung umaga? Ganun talaga yun kahit saan. Wala na kami talaga noon. I mean, kung may masama kaming ginawa, bakit ko naman itatanggi? I really thought I slept with you. I guess it was the alcohol. I'm very sorry. Binabayaan mo akong umalis. Yeah, natakot ako. I was falling in love with you again. Well, I have. No, I think I never stopped loving you, Lupita. And it scared me because of what happened before. Napapansin ko kasing justify ko na yung kay Uro. Na lahat tayo nagkakamali. Na hindi ibig sabihin na uulitin mo. Na pwede naman akong magtiwala ulit. And that scared me because I don't want to love blindly. Because with you it's very easy. Pumapatak na ang mga luha niya sa puntong iyon. Kung ganon hindi ka niniwala sa sinabi ko noon, pinasulat ko pa si Uro ng email sa'yo. Yung unang email lang ang nabasa ko. At oo, hindi ako naniwala dahil nakita ko ang pictures niyo ni Uro. Nakausap ko din siya. Pero pinuntahan ko si Uro nung isang linggo. Inamin niya sa akin na kinasabwat lang siya ni nanay noon. Nagalit ako kay nanay. Kinausap ko siya. Umamin naman din. Nagsorry. Nitong huli nagmelo na rin. Siguro dahil tumatanda na. Pero masama ang loob ko. Kung hindi pa nagkwento si tatay, hindi ko malalaman. Ayun, hihingi raw siya ng sorry sa'yo. Alam mo, Lupita. Nabasag ang tinig nito. Agad niya itong niyakap. Lupita, ang dami kong kasalanan sa'yo. Ang dami-dami kong pangakong hindi tinupad. Pero nagtatampo rin ako sa'yo dahil bakit mo ako pinaalis noon?
Ayokong iwan ka noon. Labag na labag sa loob ko. Humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Nahihiya ako sa iyo, Lupita. Ang dami kong atraso sa iyo. Ang daming atraso ni nanay sa iyo. Ang laki-laki ng puso mo. Napakaswerte kong nakilala kita. Napakaswerte kong minahal mo ako. At palaging ikaw ang pipiliin ko, Lupita. Ikaw ang pakakasalan ko. Ikaw ang pagsisilbihan ko. Ikaw ang lahat-lahat. Pablo, para kang sira. Agaw niya, nanginginig ang tinig sa pag-iyak. Saka nagbiro para mabawasan ang lungkot sa tinig nito. Lungkot ng pagsisisi. Hindi naman ako ganyan kaganda para sumobra-sobra ang pagmamahal mo sa akin. Ikinulong nito ang kanyang muka sa mga palad nito. Lupita, asawa ko. Ikaw ang pinakamagandang babae sa mundo. 3 kami. Sukat doon ay napatawa ito. Saka siya niyakap ng mahigpit. Mahal na mahal kita, Lupita. Sana mapatawad mo ko. Halikan mo na ako, Pablo. Napatingin ito sa kanya. Ngumiti siya rito. Halikan mo na ako. Okay na sa akin lahat. Ikinulong nito ang kanyang muka sa mga palad nito. Saka siya hinagkan sa mga labi. Napakabanayad ng halik na yon. Tila tinutunaw ang lahat ng galit niya. Pagtatampo, sama ng loob. Pwedeng pa-join? Charot! Si Freshness na pumasok sa kusina. Tama na yan, may inggit ang akla. Nandiyan na si Daleng. Pumarada na yung karuma ng bruha. Formal mo nang ipakilala sa lahat ang jowa mong pogi at sikat, Lupita. Nadagdagan na rin ng mga tao sa labas na gustong magpa-interview. Diyos ko, ibang level ka, girl. Napatingin siya kay Pablo ng ngiti-ngiti. Inihugpong nito ang kamay sa kanya. Parang ayaw na siyang pakawalan. Noon pa lang tumimo sa isip niya ang lahat kaya tuloy-tuloy ang pag-agos ng mga luha niya. Kahit panay ang punas niya sa pisngi, gamit ang loob ng t-shirt. Inabutan naman siya ng tissue ni Freshness. Ay, may dramang pang MMK dito. Lalong mapapahaba ang interview sa akin ng TV station pag may ganyang juicy chika pala. Freshness, impacta ka talaga. Natatawang saway niya kahit alam na nagbibiro lang ito. Ano, ayos na. Ang sabi ng nanay niyang bumalik na rin sa kusina. Nagulat siya nang lapitan ito ni Pablo at yakapin. Ay, anong nangyari? Inaway ka ba nitong si Lupita, ha? Hindi po, Nay. Gusto ko lang po kayong yakapin. Matagal ko na po kayong gustong makilala sa mas personal na level. Mahal ko po si Lupita. Malinis po ang hangarin ko sa kanya. O anak, mukhang hinihingi na ang kamay mo. Ibibigay ko na ba? Tanong ng nanay niya, may ngiti sa labi. Alam niyang masaya ito. Sa katunayan, noong nakaraan pa tuwang-tuwa kay Torpe, ang lihim nitong bansag kay Pablo. Tumango siya rito. Bueno, basta taalagaan mo at mamahaling maigi, pwede ko nang payagan. Tugon ng kanyang nanay. Muli itong niyakap ni Pablo, saka siya muling nilapitan, niyakap. Inalo dahil tuloy-tuloy ang agos ng kanyang mga luha. Maya-maya ay nagsitakbuhan patungo sa kusina ang triplets. Kasunod si Ate Kata. Naampat na ang kanyang mga luha sa puntong yon. Napapayapa na ang kalooban. Are you alright? Tanong ni Pablo, pisil-pisil ang kanyang kamay. Agad siyang tumango, nakangiti. Mamaya, magkukwentuhan sila at sasabihin niya rito ang lahat-lahat. Mag-iiyakan sila tiyak, magyayakapan, magsusuyuan, pero magwawakas ang lahat sa ngiti. Tiyak niya yon. Wakas. And I close my eyes, oh, I keep drifting.